Noong taon ng matinding tagtuyot, kung kailan kahit inuming tubig ay halos wala nang makuha. Doon naman nakahukay ang pamilya ko ng isang underground river. Hindi lang ito basta umaapaw sa malinis na tubig, kundi puno rin ng mga isdang hindi maubos-ubos. Habang ang iba ay nagtitiis sa gutom at naghihigpit ng sinturon. Ang pamilya ko naman halos magsawa na sa kakain ng karne araw-araw. Sa nakaraan kong buhay, dahil hindi ko matiis na makitang naghihirap ang buong baryo, ipinagtapat ko sa kanila ang tungkol sa ilog na ito. Pero sino nang mag-aakala na pagkatapos nyon, pagtutulungan nilang nakawin at dambungin ang lahat ng mayroon kami. Kahit ang bahay namin, inagaw din nila. Mabuti na lang at naawa ang kapitan ng baryo. Kaya pinatira niya kami sa isang kulungan ng baka. Pero matapos ang tagtuyot, dumating naman ang matinding bagyo ng niebe. At sa huli, isa-isang binawian ng buhay ang pamilya ko dahil sa tindi ng ginaw. Pero nang muli kong idilat ang aking mga mata, nagbalik ako sa taong 1,975. Ito ang panahon bago pa man namin matuklasan ang underground river. Kakagising ko pa lang sa katotohanan. Nang makita ko si Zhao Tiezu sa tabi ng balon na may hawak na pala. At galit na sinisigawan ang tatay kong si Lin Dehao. Bitak-bitak ang tuyong lupa sa paligid. At nakakahilo ang tindi ng sikat ng araw. Amoy alikabok at tuyong lupa ang buong paligid. Nagtatalo ang tatay ko at si Zhao Tiezu sa tapat ng balon. Dahil pinagbibintangan niya si tatay na kumuha ng labis na tubig. At nanlalamang daw sa rasyon ng baryo. Nakataas na ang hawakan ng pala nito, handang manakit. Biglang kumaba ang dibdib ko. Dahil sa nakaraan kong buhay, dito mismo nangyari ang gulo. Nakipag-away si tatay kay Zhao Tiezu. At doon siya binugbog hanggang sa mapatay. Tay, natigilan si Zhao Tiezu sa gulat. Kaya nabitiwan niya ang pala at lumikha ito ng malakas na kalansing sa lupa. Maging ang tatay kong si Lin Dehao ay natulala rin. Nang makita niya akong nakahandusay at walang malay, binitawan niya agad ang mga balde ng tubig. Namumula ang mga mata niyang sumigaw. At hindi na inintindi pa ang pakikipag-away. Binuhat niya ako agad at patakbong umuwi ng bahay. Habang pasan ako ni tatay pauwi, ramdam ko ang basang pawis sa likod niya. At naririnig ko rin ang mahina niyang paghikbi. Pero sa pagkakataong ito, gumaan ang loob ko. Dahil sa buhay na ito, buhay pa si tatay. At hindi pa nawawala ang dalawa kong kapatid na babae. May oras pa para baguhin ang lahat. Pagkarating sa bahay, pagkalapag pa lang sa akin ni tatay sa higaan, ay idinilat ko na agad ang aking mga mata. Umiiyak naman ang nanay kong si Wanggilan. At paalis na sana para maghanap ng doktor. Nang makita niyang gising na ako, sa gulat niya ay nabitiwan niya ang hawak niyang palanggana. Hindi ko na nagawang magpaliwanag pa. Hinawakan ko ang kamay ni tatay. At hinila rin si nanay papasok sa loob ng silid. Mabilis kong nilock ang pinto. Tay, nay, hayaan muna natin ang pamilya Zhao. May oras din sila sa atin. Pero ngayon mayroon akong isang sikretong makakapagpabago sa buhay natin. Gusto ko itong ipakita sa inyo. Pabulong kong sinabi. Sabay turo sa direksyon ng bodega sa ilalim ng lupa. Tay, Kaysa maglakad pa tayo ng ilang kilometro araw-araw. Para lang makipag-agawan ng tubig sa tuyong kanal. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng sarili nating balon dito? Mahina kong mungkahi sa kanila. May nakabalot pa ring puting tela sa noo ko, na may bahid pa ng dugo. Kaya medyo nakakatakot akong tingnan. Nakaupo si Lin Dehao sa may pintuan, habang humihitit ng kanyang sigarilyo. Nang marinig niya ang sinabi ko, muntik pa niyang maibagsak ang hawak niyang kuwako. Umiling siya at sinabing, Yuanzi, mukhang nalugtog ang utak mo sa pagkakahampas sa'yo. Sa tindi ng tagtuyot na ito, bitak-bitak na ang lupa. Kahit ang mga lumang balon sa baryo, tuyong-tuyo na. Saan naman tayo makakahukay ng tubig dito? At saka, kailangan natin ng eksperto para maghukay. Pati mga materyales tulad ng semento at bato. Kahit nga pangkain natin, halos wala na. Saan naman tayo kukuha ng pambayad doon? Napapadyak ako sa inis at pagmamadali. Kaya lumapit ako sa tenga niya at bumulong. Tay, nagtitiwala ka ba sa akin? Noong isang araw, napansin ko sa likod ng bodega. Nabasang-basa ang lupa roon. Sigurado akong may bukal ng tubig sa ilalim yon. Mukhang matagal pa bago matapos ang tagtuyot na ito. Kapag nagpatuloy pa ito, marami ang mamamatay sa gutom sa baryo natin. Hindi natin pwedeng hintay na lang na mamatay tayo. Habang sinasabi ko yon, hindi ko na malayang medyo napalakas na pala ang boses ko. Narinig ng nanay kong si Wanggilan ang ingay. Kaya dali-dali siyang tumakbo galing sa kusina. Akala niya siguro ay nag-away kaming dalawa. Pero nung nalaman niya ang plano kong maghukay ng balon, laking gulat ko nang sumang-ayon din siya agad. Tinulungan pa nga niya akong kumbinsihin si tatay. Laulin, tama ang anak natin. ang tubig ay buhay. Kung makakahukay talaga tayo ng tubig, maliligtas ang buong pamilya natin. Yung mga hayop na pamilya Zhao na yan, ayaw nilang magpakuha sa atin ng tubig. Kaya gagawa tayo ng sarili nating balon. Si Lin Dehao naman ay likas na mayabang at ayaw magpatalo. Kaya nang marinig niya ito, bigla niyang pinatay ang kanyang sigarilyo. At naggangalit ang bagang na pumayag. Pero nang makita niya ang sugat sa ulo ko, namula na naman ang mga mata niya sa galit at lungkot. Pabulong niyang sinabi,
Masyadong malupit ang ginawa sa'yo ng batang si Zhao Tiezu. Hindi natin pwedeng palampasin na lang to. Sa tuwing nababanggit ang pamilya Zhao, kusa talagang nag-init ang dugo ko. Sa nakaraan kong buhay, ang pamilya Zhao na yan, ang nanamantala dahil marami sila at makapangyarihan. Inagaw nila ang bahay namin. At naging sanhi para mamatay sa ginaw ang mga magulang ko. Kahit hindi pa nangyayari ang mga bagay na yon sa buhay na ito. Nakatanim na sa puso ko ang matinding galit. Maraming magkakapatid sa pamilya Zhao. Kaya kong dadaanin sa dahas. Tiyak na dehado ang tatay ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay hahayaan ko na lang sila. Sisingilin ko muna sila ng paunti-unti. Para sa hapunan, ang buong pamilya ay humigop lang ng napakalabnaw na sabaw ng kalabasa. Pagkatapos, pinatulog ko na agad ang dalawa kong kapatid na babae. Hinila ko naman si nanay at tatay papunta sa likod ng bahay. At inilipat namin ang mabigat na kahoy na kama sa sulok. Dito tumambad ang takip ng taguan ng kamote sa ilalim ng lupa. Tay, dito tayo magsimulang maghukay pababa. Maganda ang feng shui sa pwestong to. Siguradong may malaking bukal ng tubig dito. Turo ko sa isang sulok ng taguan. Walang reklamo si Lindehao. Hinubad niya ang kanyang pangitaas. Hinawakan ng asarol at nagsimula ng maghukay. Sanay siya sa mabibigat na trabaho. At bakas ang mga maskulado niyang braso. Kaya naman sa maikling oras lang, marami na siyang nahukay na lupa. Hindi rin nagpatalo si Wanggilan. Hawak niya ang lampara para bigyan ng liwanag ang hukay. Habang paminsan-minsan ay pinupunasan ng bimpo ang pawis ni tatay. Ang mga nahukay na lupa naman, ay paisa-isa naming inilabas gamit ang basket. At inipon sa may pader sa likod bahay. Pwede pa kasi itong gamiting pataba sa lupa pagdating ng araw. Ang maganda pa rito, lihim na nagtulungan ang buong pamilya sa ilalim ng kama. At nagtrabaho hanggang hating gabi. Halos magkalamat ang mga buto namin sa pagod. Bago kami nagpasyang magpahinga. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw ay umalis na ako ng bahay. Bago umalis, binilinan ko muna si tatay. Tay, Pagpunta niyo sa trabaho, isumbong niyo muna si Zhao Tiezu sa kapitan. Sabihin niyo na muntik na niya akong mapatay. Huwag niyo nang alalahanin ang iba. May asikasuhin lang ako sa bayan. Nag-aalala man si Lindehao. Kailangan niya pa ring pumunta sa paggawa ng irigasyon. Obligasyon kasi ito mula sa pamunuan ng baryo. At bawat pamilya ay kailangang magpadala ng magtatrabaho. Pagdating niya sa site, agad niyang hinanap ang kapitan na si Zhao Dechang. Ang kapitan na ito ay tiyuhin pala ni Zhao Tiezu. Na nooy nakaupo sa bato habang umiinom ng tubig. Matapos pakinggan ang sumbong ng tatay ko. Hindi man lang nag-abalang tumingin si Zhao Dechang. Kalmado at dahan-dahan lang itong sumagot. Wanshan. Hindi naman kasalanan lahat ni Tiezu to. Kumuha ng labis na tubig ang anak mo. At pagnanakaw yon sa rasyon ng komunidad. Ginawa lang ni Tiezu ang tama para maging patas sa lahat. Nanginig sa galit ang tatay ko sa narinig. Pero dahil kapitan ang kausap niya, nagtimpi na lang siya at nagpaliwanag. Para po kay tatay Go ang tubig na yon, hindi para sa amin. Wala kaming itinira para sa sarili namin. Pero nainis lang si Zhao Dechang at winasiwas ang kamay niya. Magtrabaho ka na nga lang doon. Huwag mo nang antalahin ang trabaho rito. Alam ng tatay ko na pinagtatakpan lang ng matandang fox na to ang sarili niyang anak. Kaya wala siyang nagawa kundi lunukin ang galit niya at magbuhat na lang ng mga bato. Habang ako naman, ay dumiretso agad sa bahay ni Uncle Go sa silangang bahagi ng baryo. Pagkapasok ko pa lang ng pinto, lumuhod na agad ako sa harap niya. Tinuro ko ang sugat sa ulo ko habang umiiyak at sinabing, Uncle Go, hindi lang po ninakaw ni Zhao Tiezu ang tubig niyo. Minura pa kayo at tinawag na matandang walang kwenta. Nung tinulungan ko po kayong maghatid ng tubig, bigla siyang naglabas ng makapal na pamalo. At muntik na akong mapatay sa bugbog. Tingnan niyo po ang sugat ko na to. Mainitin ang ulo ni Uncle Go. Kaya pagkarinig niya nito, sa sobrang galit ay malakas niyang hinampas ang kanyang baston sa sahig. Ang hayop na yon. Sobra na siya. Paano niya nagawa ang bagay na to? Kung totoo yan, ipapahuli ko siya agad at ipapadala sa munisipyo. Nang makita ni Zhao Dechang ang mga otoridad mula sa munisipyo, tuluyan siyang natulala. Ang yabang niya bilang kapitan ng baryo ay biglang naglaho. Sunod-sunuran at pilit na umingiti na lang siya habang ginagabayan sila. Samantala, nagmamayabang pa rin si Zhao Tiezu doon sa may dam. Hoy Lin, naisahan mo ako doon ah. Ngumiti lang ako ng nakakaloko at hindi siya pinansin. Seryoso ang mukha ng mga opisyal mula sa munisipyo. At talagang may otoridad ang boses nila. Agad nilang pinusasan at ipinakulong si Zhao Tiezu sa mga tanod. Sinabi nilang imbestigahan muna ang nangyari bago magdesisyon. Dito na na-realize ni Zhao Tiezu na talagang yari na siya. At ang masakit pa, natalo siya ng isang taong dati lang niyang minamaliit walang iba kundi ako. Sakto namang dumating ang kapatid niyang si Zhao Tianyu. Nang makita niyang hinuhuli ang kuya niya, galit na galit siyang sumugod sa akin. Lin Yuanzi, humanda ka sa akin. Pagka-uwi ko ng bahay, agad kong ikinuwento sa mga magulang ko ang nangyari. Hindi maalis ang ngiti sa labi ng tatay kong si Lindehao. Paulit-ulit niya akong pinuri at sinabing proud siya sa akin. Para magdiwang, nung hapunan, ay gumawa si nanay ng pambihirang bagay. Sa sabaw ng kalabasa, ay naglagay siya ng isang dakot ng mamahaling bigas. Amoy na amoy ang bango nito sa buong bahay.
Pagkatapos nun, isinama ko ulit ang mga magulang ko sa ilalim ng kama para maghukay. At pagsapit ng ikatlong gabi, sa isang baon ng pala ng tatay ko, bigla kaming may narinig na lumutong na tunog. Biglang gumuho ang lupa sa ilalim namin. Isang malamig na simoy ng hangin. Ang biglang umihip mula sa madilim na butas na yon. Ramdam sa hangin ang lamig ng tubig na matagal na naming hindi nararanasan. Ang sarap sa pakiramdam, parang nabuhayan kaming lahat. Butas na. Bulong ko sa sobrang pananabik. Nanginginig ang mga kamay ng tatay ko. Nagsindi kami ng 2 sulok. At dahan-dahan kaming bumaba gamit ang hagdan. Laking gulat namin na sa ilalim pala ay may isang napakalaking kuweba. Puno ang kisam nito ng mga kakaibang stalactite. Kumikinang ang mga ito sa dilim. Hindi pa kami nakakalayo. Nang marinig namin ang agos ng tubig. Pagkaliko namin sa isang pader na bato, tuluyan na paanga ang buong pamilya ko sa aming nakita. Isang ilog sa ilalim ng lupa na may lapad na 5 metro. Napakalinaw ng tubig na kitang-kita ang mga bato sa ilalim. At sa liwanag ng aming sulo, nakita namin ang sunod-sunod na tilamsik ng tubig sa ibabaw nito. Tay, tingnan niyo po ang mga hito. Tay, tingnan niyo po ang mga hito. Sigaw ko habang nakaturo sa mababaw na bahagi ng ilog. Ang lalaki at ang tataba ng mga hito roon. Ang bawat isa ay mukhang matitimbang mo ng ilang kilo. Nagsisiksikan sila sa tabi para kumain ng mga sustansya sa putik. Ang tatay ko naman ay napaluhod na lang sa gilid ng ilog. Kumuha siya ng tubig gamit ang kanyang mga kamay at uminom. Umiiyak siya habang umiinom. Dumadaloy na tubig to. Ang tamis. Salamat sa Diyos, dininig niya ang panalangin natin. Ligtas na ang pamilya natin. Si nanay naman ay hindi rin mapigilang mapaiyak sa tuwa. Habang nakatingin sa napakaraming isda. Alam kong hindi lang ito simpleng tubig na magliligtas sa amin. Ito ang pinakamahalagang kayamanan sa panahong ito ng tagtuyot. Napakalawak ng kuwebang ito. Halos buong magdamag kaming nag-ikot sa loob. Napakalamig dito, parang nasa loob ka ng refrigerator. Amoy na amoy ang sariwa at basang hangin. Malayong-layo sa tuyot na lupa sa labas. Para talaga kaming nasa ibang mundo. At nang malapit nang mapundi ang aming sulo, doon lang kami nagpasyang umakyat pabalik sa itaas. Pagkasara ng takip ng bodega sa ilalim ng lupa, ibinalik din namin ang kahoy na kama sa dati nitong pwesto. Nakaupo sina tatay at nanay sa tapat ng lampara. At halatang hindi pa rin sila makapaniwala sa sobrang pananabik. Seryoso kong ibinaba ang boses ko at sinabi, Tay, Nay, kahit anong mangyari, ibaon natin sa hukay ang sikretong to. Hindi ito dapat malaman ng ibang tao. Kapag kumalat ito, tiyak na mapapahamak ang pamilya natin. Humitit muna ng sigarilyo si Lindehao, bago tumango at nagsabi, Alam ko, ang tubig na yon ay parang ginto, hindi dapat ipinapakita sa iba. Bukas na bukas, pupunta ako sa likod bahay para ang bakod natin ay dagdagan ko pa ng taas. At lalagyan ko ng mga basag na bubog sa ibabaw. Para hindi makapanungkit o makatalon ang pamilya Zhao. Bukas din, hahanapin ko ang mga itinabi kong binhi ng repolyo noong nakaraang taon, sabi naman ni nanay. Dahil may tubig na tayo, makakapagtanim na tayo ng mga gulay sa likod bahay. Pati ilang manok, pwede na rin nating alagaan. Pera din ang mga itlog niyan. Buong magdamag na hindi nakatulog ang pamilya sa sobrang excitement. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa irigasyon, kahit mapupula ang mga mata ni na tatay at nanay sa puyat, bakas pa rin sa kanila ang matinding sigla. Maging ang tingin nila sa ibang tao ay puno na ng kumpiyansa. Nang magtakip silim, maaga akong tumakas pauwi para maghanap ng lumang lambat. Pagkasapit ng dilim, patagong pumasok kami ni tatay sa loob ng kuweba. May ilang bitak pa pala sa loob ng kuweba. Kaya doon sa makipot na bahagi ng ilog, gumawa kami ng harang gamit ang malalaking bato. At nag-iwan lang ng maliit na butas para sa lambat. Pagkatapos, kumuha si tatay ng kahoy. At malakas na hinalo ang tubig para itaboy ang mga isda papunta sa lambat. Biglang nagkagulo ang mga isda sa ilalim ng tubig. At sunod-sunod na bumangga ang kawan ng mga isda sa lambat. Sa sobrang bigat ng hila, muntik na akong mahulog sa tubig. Tay, Bilis, tulong. nariyan na. Hilahin mo na ang lambat. Bilis. Halos mapatid ang boses ni tatay sa sobrang pananabik. Pagkaahon namin ng lambat, punong-puno ito ng mga pumipiglas na hito. At marami ring matatabang palos. Ang pinakamalaking hito roon ay mukhang tumitimbang ng halos 8 kilo at pumapalag-palag pa sa lupa. Sa isang huli lang na ito, may hindi bababa sa 25 kilo ng isda. Napakanga na lang si Lindehao habang nakatitig sa mga isda. Halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ito, ang isang huling to, kasya na para pakainin ang pamilya natin ng kalahating buwan. Sinabihan ko siyang ilagay muna ang mga isda sa isang maliit at likas na imbakan ng tubig sa tabi. Dahil konektado ang lubak na yon sa ilog sa ilalim ng lupa. Umaagos ang tubig dito, kaya hindi mamamatay ang mga isda. Kung ipagpapatuloy namin ito, hindi magtatagal. Ang maliit na imbakan na ito ay mapupuno ng daan-daang kilo ng isda. Nang patagong sumunod si nanay pagkatapos ng trabaho sa bukid. Nagulat din siya nang makita ang napakaraming isda sa tubig. Grabe, ang dami nito. Dahil hindi kami pwedeng magluto o mag-apoy sa nayon.
para hindi maamoy ng iba at magdulot ng gulo. Patagong lumabas ng nayon ang mag-ama sa gitna ng dilim. Sa gitna ng matinding tagtuyot, wala ka man lang maririnig na huni ng kuliglig sa daan. Tanging ang langit-ngip lang ng gulong ng kariton. Ang umaalinggaw sa tahimik na gabi. Bandang alauna na ng madaling araw. Nang makarating sila sa bodega ng junk shop sa labas ng bayan. Napakaliblib ng lugar na ito. Napapaligiran ang mga kalawanging bakal. At amoy amag at kalawang ang buong paligid. Kinuha ko mula sa aking dibdib ang kalahating piraso na nalumot at lukot-lukot na lumang dyaryo. At kumatok sa kahoy na pinto. Ng 3 mahaba at 2 maikling katok bilang hudyat. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahagya. At sumilip ang isang lalaking may suot na lumang sombrerong buri. Siya si Lao Qian. Siya ang namamahala sa kantin ng malaking pabrika sa bayan. At sa kanya lumalapit ang lahat kapag may kailangan. Kinuha ni Lao Qian ang kalahating dyaryo mula sa kamay ko. At itinugma ito sa hawak niyang kalahati. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Sabay bulong ng, "Bakit na yun lang kayo? Nasaan ang mga gamit?" Tinanggal ko ang lumang kumot na nakatakip sa kariton. At tumambad ang mga sariwang hito na tila nangingintab pa. Nanlaki agad ang mga mata ni Old Qian. Kumuha siya ng isa na tumitimbang ng halos 5 kilo. Madulas ang isda. At pumipiglas pa ito sa kanyang kamay. Grabe! Ang lalaki ng mga hitong to. Saan mo nakuha ang ganito karaming matatabang isda? Habang namamangha siya, ay agad niya kaming sinabihan na pumasok sa loob ng bodega. Sa panahong ito ng kontroladong ekonomiya, lahat ay nakatakip ang mukha. At mga mata lang ang nakikita. 50 sentimos kada kilo. Walang tawad. Diretsahan kong sabi. Kinabahan naman si Lin Dehao sa tabi ko. Dahil sa panahong ito, ang karne ng baboy ay nasa 70 hanggang 80 sentimos lang. Kaya ang 50 sentimos para sa isda ay napakamahal na. Pero hindi man lang nag-atubili si Old Qian at pumayag agad. CJ, kailangan ko ang mga isdang to. Kukunin ko na lahat. Pero may iba pa akong tinatarget sa bodega niya na mahirap hagilapin. Gusto ko ng 2 rolyo ng makapal na tela. Isang sako ng harina na may 25 kilo. At bigyan mo rin ako ng ilang industrial coupons. Mabilis na inilabas ni Old Qian ang mga gamit mula sa likod ng tambak ng lumang dyaryo. Ang mga ito ang kanyang mga tinatagong kayamanan na nakuha niya sa iba't ibang paraan. Nang makita ng tatay ko ang maputing harina, hindi na niya maalis ang kanyang tingin dito. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay sa tuwa. Itabi mo ito. Sabay abot ko ng pera kay tatay. Agad naman itong isiniksik ni tatay sa bulsa ng kanyang sinturon. Na tila natatakot na baka bigla itong maglaho. Pauwi na kami. At kahit punong-puno ng mabibigat na kargamento ang kariton, biglang, may kumatok ng malakas sa pinto. Nariyan ba ang asawa ni Dehao? Boses iyon ni matandang Song na sumusubok mag-usisa. Kilala ang matandang ito sa pagiging tsismosa at matalas ang pang-amoy. Mahilig siyang makialam kung may masarap na pagkain ang ibang pamilya. Sininyasan ko agad si nanay. Mabilis namang itinago ni Wanggilan ang mangkok ng karne sa kabinet. Pinunasan ang mantika sa kanyang labi. At binuksan ng bahagya ang pinto. Auntie Song, hindi pa po kami nagluluto. Balak lang sana naming humigop ng sabaw ng kalabasa para may makain. Saan naman kami kukuha ng panggatong? Sumilip-silip sa loob si matandang Song. At pilit na inaamoy ang paligid. Pero mabuti na lang at naalis na ni nanay ang amoy ng pagkain. Bakit parang may amoy karne akong naamoy? Baka po dahil lang sa gutom yan. Hay! Sa panahong ito na pati balat ng puno ay kinakain na. Saan naman kami kukuha ng karne? Nang mapaalis na si matandang Song, lalo pa kaming naging alerto. Dahil hindi ako nakatulog kagabi. Nang magtrabaho ako sa bukid, ay medyo wala talaga ako sa kondisyon. Ang tagatala ng puntos sa nayon ay si Zhao Meifeng, na kapatid ni Zhao Deqiang. Dahil sa impluensya ng pamilya Zhao, napakayabang niya sa buong nayon. Pagkatapos ng trabaho, hindi lang 5 puntos ang ibinawas ni Zhao Meifeng ngayon, kundi binawasan din niya ng 2 puntos ang asawa mo noong isang araw. Basta't magkaisa ang mga pamilyang may ibang apelyido, hindi magiging matatag ang posisyon niya. Pabulong kong sabi, habang binibigyan ng ideya si Teacher Song. Sinabihan ko siyang sabihin ito sa kanyang ina na si Matandang Song. Kahit na nakakainis si Matandang Song, pagdating sa sarili nilang interes ay napakatapang nito. At tama nga, kinabukasan, dahil sa isyu ng mga puntos, ay nakipag-away si Matandang Song kay Zhao Meifeng sa opisina ng nayon. Nagkagulo ng husto ang lahat. Habang magulo ang sitwasyon, nanggatong pa ako sa gilid. Kaya ang mga taga-nayon na matagal nang nagtitimpi, ay nagsimula na ring magreklamo. Sa huli, wala nang nagawa si Zhao Deqiang para mapakalma ang galit ng mga tao. Pansamantala niyang sinuspinde si Zhao Meifeng at sinabing maghahalalan ulit para sa posisyon. Nang sumapit ang gabi, binigyan ko siya ng 2.5 kilong bigas at ipinaubayan na niya sa akin ang kanyang donkey. Yuanzi, mag-iingat ka sa pag-alis mo sa ganitong oras. Huwag kang mag-alala, Kuya Go. Alam ko ang ginagawa ko. May bago na namang plano sa dilim. Walang sinuman ang gustong managot sa pagsabotahe sa trabaho. Nang ipatawag si Zhao Deqiang sa opisina ng komunidad,
Sobrang dilim ng mukha niya sa galit. Tinitigan niya ang mga papel, ang mga resibo at diagnosis na may pulang selyo ng ospital. At hindi siya makapagsalita sa sobrang inis. Magdamag na nag-usap ang pamilya Zhao. At nagdesisyon silang dumaan muna sa maayos na usapan bago gumamit ng dahas. Kahit pa malaking pera ang mawala sa kanila, kailangan nilang maayos to. Nang gabing iyon, seryosong kinausap ni Zhao Deqiang ang kuya niyang si Zhao Wankai. Kuya, kapag hindi nagbago ang isip ng pamilya Lin, si Zhao Wankai na pinuno ng grupo, ay kilalang mainat sa kanyang reputasyon. Kaya sa galit niya, malakas niyang hinampas ang kanyang pipa sa lamesa. Alam din naman ni Zhao Wankai na ang anak niyang si Tiezu ay nakipag-away lang naman para tulungan si Zhao Deqiang na umagaw ng tubig. Kaya hindi pwedeng sila lang ang magbayad ng danyos. Kinaumagahan, bitbit ang masamang loob. Sinamahan ni Zhao Deqiang si Zhao Wankai na may dalang mga regalo. Papunta sa kwarto sa ospital. Nakahiga ako noon at nagkukunwaring tulog. Habang si Lin Dehao naman ay nakaharang sa harap ng kama, na parang handang makipagpatayan. Kapatid na Lin. Bata pa kasi si Tiezu at madaling uminit ang ulo. Tingnan mo ang nangyari. Magkakapitbahay naman tayo rito. Pilit nang umiti si Zhao Deqiang. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. At mula sa ilalim ng aking unan, ay kumuha ako ng isang papel. Ang opisyal na sertipiko ng malubhang pinsala na may pulang selyo. Tiningnan ko siya ng malamig. Baka habang buhay ko na itong dalhin. Gusto ko lang itanong. Nanginig ang mukha ni Zhao Wankai sa inis. Bigla siyang humarap. At sinigawan si Zhao Deqiang. Tingnan mo ang tinuruan mong bata. Humingi ka agad ng tawad sa pamilya Lin. Sa huli, dahil sa panggigipit ni Zhao Wankai, walang nagawa si Zhao Deqiang kundi kumuha sa kanyang bulsa ng isang makapal na salansan ng pera. Buong 400 yuan bilang kabayaran. Hindi lang yan. Kinusot niya ang kanyang mga mata. At naisip, ang galing talaga ng batang si Yuanxi. Itong si Zhao Deqiang na mukhang kagalang-galang sa labas, ay may lihim palang relasyon sa asawa ng sarili niyang pamangkin. Nagpigil ng hininga si Gu Shui at patuloy na nag-abang. Pagkalipas ng halos 1 oras, biglang may narinig siyang mahinang iyak ng sanggol mula sa loob ng bahay. Natigilan si Gu Shui. Hindi ba't ang panganay ni Sun Qiaoyun ay matagal nang ipinadala sa pamilya ng magulang nito? Dahan-dahan siyang lumapit ng ilang hakbang at idinikit ang tenga sa ilalim ng bintana. Narinig niya sa loob ang inis na boses ni Zhao Deqiang. Bakit hindi pa patay ang bastardong yan? Hindi ba't sinabi ko sa iyong itapon mo yan sa malayo? Sarili ko siyang dugot laman. Paano ko naman siya hahayaang mamatay? Umiiyak na pabulong na sagot ni Sun Qiaoyun. Binalot ko siya ng maayos. At iniwan sa lugar kung saan maraming mababangis na aso. Iniisip ko na lang nakapalaran niya yon. Sino ba namang mag-aakala na ililigtas siya? Nang malas na si Yuanxi. Pabulong na sumigaw sa galit si Zhao Deqiang. Ang balat ng batang ito sa kanyang baywang ay kamukhang-kamukha ng sa ninuno niya. Kapag may nakakita nito, pareho tayong babarilin. Sa pulong bukas. Kailangang maalis na ang mitsa ng kapahamakan na yan. Nanginig sa takot si Gu Shui habang nakikinig sa labas. Sasabihin nilang ninakaw mo ang anak niya. At pagbibintangan ka pa na may masama kang balak sa kanya. Pagkatapos, isasama ni Zhao Deqiang ang mga kapatid na Zhao para gumawa ng gulo. At itatali ka para dalhin sa komunidad. Sinabi rin ni Zhao Wanfu na basta maipakulong ka lang, handa silang magbayad ng 200 yuan para maayos ang lahat. Kapasok pa lang ni Lin Dehao mula sa pagbibiyak ng kahoy sa bakuran. At nang marinig niya ito, ang hawak niyang palakol ay biglang nalaglag sa sahig. Namumutla na sa sobrang galit si tatay. Ang mga walang hiyang hayop na to, sa nakaraang buhay, sinira na nila ang pamilya natin. Tapos ngayon, gusto pa rin nilang gumamit ng maruruming taktika. Ngayon, kukuha talaga ako ng asarol. At tatagpasin ko ang mga mukha nila. Tay, huwag kang padalos-dalos. Agad ko siyang hinawakan para pigilan. Kapag lumaban tayo ng marahas, mahuhulog lang tayo sa patibong nila. Para sa plano natin ngayon, hindi natin kailangang gumamit ng dahas. Bibig lang ang gagamitin natin. Para tuluyan ng hindi makabangon ang pamilya Zhao kailanman. Bumulong ako sa kanila. At sinabi ang matagal ko ng pinaghanda ang plano. Ipinaliwanag ko ito ng detalyadong-detalyado. Habang nakikinig si Gu Shui, unti-unting nanlaki ang mga mata niya sa tuwa. Sa huli, napapalo na lang siya sa sarili niyang hita. Yuanxi, bilib talaga ako sa talino ng utak mo. Tingnan natin ngayon kung paano lulusot ang matandang si Zhao Deqiang sa gulong pinasok niya. Eksaktong alas 8 ng umaga. Punong-puno na ng tao ang plaza ng ngayon. Dahil sa matinding tagtuyot, wala namang masyadong ginagawa ang mga taga-nayon. Kaya lang, biglang may sumulpot na isang salot sa komunidad. Itinuro niya ako bigla. At biglang lumakas ang boses niya. Yuanxi, noong nakaraang mga araw, may inuwi kang sanggol na babae na hindi malaman kung saan galing. Akala ng lahat dito ay mabuti ang kalooban mo. Pero sino ang mag-aakalang? Kinidnap mo lang pala ang batang yan. Hindi lang yan. May masama ka pang balak sa mga kababaihan dito sa nayon. At naglakas loob ka pang bastusin ang pamilya Zhao namin. Ngayon, para sa kapakanan ng komunidad,
at ng lahat ng mga taga-nayon. Dilitisin ko ang isang walang hiyang tulad mo. Nang marinig ito ng lahat, biglang nagkagulo at nag-ingay ang mga tao sa ibaba. Nasa pinakaharap si Matandang Song, at agad na sumabay sa panunukso. Sabi ko na nga ba, kahina-hinala ang pinanggalingan ng batang yan. Tama nga ako, kinidnap lang pala. Itong si Yuanzi. Mukha lang matino sa labas. Pero sa likod, napakasama pala ng ginagawa. Agad namang sumang-ayon ang mga kamag-anak ng pamilya Zhao. At napuno ng sigawan at mura ang paligid. May ilang kabataan pa nga mula sa pamilya Zhao. Ang nag-angat ng manggas at handa ng sumugod para hulihin ako. Tumigil kayong lahat. Sigaw ko sa malamig na tono. Hindi naman ganoon kalakas ang boses ko. Pero ang tingin ng lahat ay biglang napako sa mukha ni Zhao Deqiang. Ang mukha ni Zhao Deqiang ay biglang namula tapos namutla. At sa huli ay naging kulay abo sa takot. Itinuro niya ako. Habang nanginginig ang buong katawan niya. Nagsisinungaling ka. Pinagbibintangan mo lang ako. Pupunitin ko ang bibig mo. Nagsisinungaling ka. Sumigaw naman ako sa mga tao sa ibaba. Gu Xiaoyi, sabihin mo sa lahat ang nakita at narinig mo kagabi. Sa harap ng buong nayon, sabihin mo ng walang labis, walang kulang. Mabilis na umakyat sa entablado si Gu Xiaoyi. Hawak ang papel, na may pirma at thumbprint ng testigo. At malakas niya itong binasa sa lahat. Mula sa pagkatok ni Zhao Deqiang sa hating gabi. Sa pinto ni Sun Qiaoyun. Hanggang sa naging usapan nilang dalawa sa loob. Mula sa pag-utos ni Zhao Deqiang na itapon ang bata. Hanggang sa sabuatan nilang dalawa. Nabaliktarin at isisi sa akin ang lahat sa pulong na ito. Bawat detalye ay malinaw na malinaw. Ang mga tao sa ibaba, unti-unting nanlaki ang mga mata. At napanganga sa sobrang gulat. Walang sinuman ang nag-akala na ang kagalang-galang nilang kapitan ay may relasyon pala sa asawa ng sarili niyang pamangkin. At nagkaanak pa sila. Para lang pagtakpan ang maruming sikretong ito. Gusto pa nilang patayin ang sarili nilang dugot laman. Gusto nilang patayin ang sarili nilang anak. Sinungaling ka. Gu Xiaoyi. Sinisiraan mo ang isang opisyal. Isusumbong kita sa munisipyo. Hysterical na sumisigaw si Zhao Deqiang. Lumuhod ako sa harap niya. At tiningnan ang namumutla niyang mukha. Malamig ang naging tingin ko sa kanya. Zhao Tijun. Ang pamilya niyo ang unang nanggulo sa akin. Sa nakaraang buhay ko, ang buong pamilya ko ay itinapon niyo sa kulungan ng baka para mamatay sa ginaw. At sa buhay na to, si Zhao Tiezu ay muntik nang mapatay ang tatay ko. Gusto naman akong ipakulong ni Zhao Deqiang. Ngayon naman, sumugod kayo rito sa gitna ng gabi na may dalang kutsilyo. Sabihin mo nga, paano natin babayaran ang utang na to? Hindi na ako nakipag-usap pa sa kanila. Agad kong pinatali kay Gu Xiaoyi ang mga salarin. At pagkasikat ng araw, dinala agad namin sila sa komuna. Trespassing. At tangkang pagpatay gamit ang armas. Kahit walang namatay. Sapat na to para mabulok sila sa kulungan. Galit na rin ang mga opisyal ng komuna sa pamilya Zhao dahil sa ginawa ni Zhao Deqiang. Kaya wala na silang tiwala sa pamilyang ito. Nang makita ang sitwasyon, agad nilang ikinulong ang magkapatid na sina Zhao Tijun at Zhao Tinyu sa selda, habang hinihintay ang hatol sa kanila. Dahil sa nangyaring ito, tuluyan nang bumagsak ang pamilya Zhao. Ang mga lalaki sa pamilya nila ay kung hindi nakakulong, ay may malubhang sakit. Ang mga natirang matatanda at bata naman ay hindi na makalabas ng bahay sa takot. Pero hindi pa rin ako nagpakampante. Alam ko na, kahit naghihinalo na ang pamilya Zhao, gagawa at gagawa pa rin sila ng paraan para gantihan ako. At tama nga ako, dahil makalipas lang ang 3 araw, may nangyari na namang masama. Kinaumagahan ng araw na yon, pumunta ang mga taga-baryo sa pampublikong balon para kumuha ng tubig. Pero pagkaahon ng unang timba, nakita nilang may lumulutang na patay na daga sa loob nito. Samantala, palihim na nagdala ang nanay ko ng maliit na kaldero at mga plato. Pababa sa kuweba. Gamit ang malinis na tubig mula sa ilalim ng lupa. Nagtayo siya ng lutuan doon. At nagpakulo ng masarap na sopas ng hito. Walang masyadong pampalasa. Kaunting asin lang ang inilagay niya. Pero ang bango nito ay sapat na para mapaiyak ka sa sarap. Sa gitna ng matinding tagtuyot kung saan putik na ang iniinom ng iba. Kaming 3 ng pamilya ko ay masayang nakaupo sa loob ng kuweba. Habang humihigop ng mainit at masarap na sabaw. At kumakain ng sariwang karne ng isda. Halos maiyak kami sa sobrang sarap at pasasalamat. Habang kumakain, sabi ni nanay, Napakasarap naman ito. Napakabango talaga. Magluluto ako ulit mamaya para kinaksiwing. Pero hihintayin ko munang mawala ang amoy bago ko dalhin sa itaas. Baka kasi maamoy ng mga kapitbahay at maghinala sila. Tiningnan ko ang madilim na tubig sa ilalim. Habang nag-iisip kung paano ko mapapabayaran sa pamilya Zhao ang lahat ng utang nila sa amin. Tay, mamaya, ihanda natin ang mga isdang to. May pupuntahan tayong magandang lugar mamayang gabi. Sabi ko habang nililigpit ang mga sapin sa higaan para ilantad ang mabigat na pinto ng bodega sa ilalim ng sahig. Nakaupo si Lindehao sa tabi ng kama habang naninigarilyo. Nang marinig ang sinabi ko, nanginginig ang kamay niya at hindi man lang niya napansin na nalaglag ang abo ng sigarilyo sa paa niya. Yuanzi, sigurado ka bang aalis tayo ngayong gabi? Mahigpit ang pagpapatrolya sa labas. Kapag nahuli tayo,
Sa panahon ng tagtuyot, ginto ang halaga ng isda. Kapag pinalampas pa natin to, bababa na ang presyo nito. Putol ko sa sinasabi niya, na may determinadong mukha. Naglatag muna ako ng makapal na tarpaulin sa may pinto ng bodega, para hindi madumihan ng lansa ng isda ang mga sapin sa kama. Mahalaga ang mga sapin na yon sa amin. At kapag nangamoy lansa, tiyak na sisermonan kami ni nanay ng kalahating taon. Nagtulungan kami ni tatay na humuli ng mahigit 100 kilo ng hito mula sa ilalim ng kama. Malalaki ang mga isdang ito, at nagpupumiglas pa sa loob ng sako. Kaya naririnig ang kalabog nito sa sahig. Halos maubos ang lakas namin. Bago namin naiakyat ang mabibigat na sako ng isda. Mula sa makipot na lagusan, hinigpitan ni Lindehaw ang kanyang sinturon. At tinulungan akong isakay ang mga isda sa lumang kariton sa likod bahay. Nilagyan muna namin ito ng makapal na dayami, bago ipinatong ang mga isda. Tapos, tinakpan pa namin ito ng lumang itim na kumot. At sa ibabaw, pinatungan namin ng ilang bigkis ng tuyong panggatong. Kung titignan mula sa labas, mukha lang talaga itong ordinaryong kariton ng panggatong. Ako ang humihila sa tali sa harap, habang si tatay naman ang nagtutulak sa likod. Pero ramdam kong mas magaan ang mga hakbang ni tatay ngayon kumpara kanina. Nang magmadaling araw na, sa wakas ay nakarating din kami sa bahay. Hindi pala natulog si Wanggilan buong gabi. Nakaupo lang siya sa may pintuan habang umiiyak. Pagkakita niya sa amin, dali-dali niyang isinara at nilock ang pinto. Namumula ang mukha ni Lindehaw pagkatapos maghugas. Sabay lapag ng dalang puting harina sa lamesa. Buong araw na yon, hindi talaga namin binuksan ang pinto ng bahay. Hinarangan ni nanay ang lahat ng siwang sa pinto at bintana, gamit ang mga lumang basahan, dahil baka umabot ang bango ng niluluto namin sa kapitbahay naming si Aling Song. Kasalukuyan kasi nilalaga sa kawali ang malaking ulo ng baboy na galing sa black market. Ang bango ng sili at star anise ay humalimuyak sa loob ng maliit naming bahay, nang ihain ang bagong lutong kanin sa mangkok. Puting-puti ito, at may nakapatong pang malalaking hiwa ng malinamnam na ulo ng baboy. Dahil dito, ang dalawa kong kapatid na sina Lin Chunyan at Lin Qiuyu ay napalaway na lang sa sarap. Bilisan niyo ng kumain. Huwag kayong maingay. Pero bago pa man kami makasubo ng marami, narinig na namin mula sa kabilang bahay ang boses ni Aling Song na parang basag na batingaw habang nagwawala. Nang tignan ko ang listahan ng mga puntos, bigla akong nag-init sa galit. Zhao Mifeng, bakit ang iba 10 puntos ang nakukuha sa parehong trabaho? Pero sa akin, 8 puntos lang ang nilagay mo. Tiningnan lang siya ng masama ni Zhao Mifeng. Saan ka ba nagpunta kagabi? Buong araw kang walang gana. Halatang nagtatamad-tamaran ka lang. Iyang 8 puntos na iyan. Pinagbigyan ka pa nga niyan. Kung hindi ka masaya, magreklamo ka sa munisipyo. Ang ilang kalalakihan mula sa pamilya Zhao na nasa paligid ay nagtawanan din at sinasadya pa akong sipulan. Hindi ako kumibo, pero lihim akong napangisi. Matagal nang kinamumuhian ng mga taga-baryo si Zhao Meifeng dahil marami na siyang binabawasan ng puntos dahil lang hindi sila kapamilya. Habang naglalakad pa uwi, palihim kong hinila si Teacher Song. Si Teacher Song ay anak ni Aling Song. Isa siyang guro, pero ang asawa niyang si Yang Siwing ay nakapag-aral din. At dati pa ngang naging educated youth. Kuya Song. Sa tingin ko, ang galing sa kwenta ni ate, ay mas magaling pa ng 100 beses kay Zhao Meifeng. Ang posisyon ng tagatala ng puntos. Dapat sa marunong magbasa at magsulat binibigay. Bakit hinahayaan nating humawak niyan ang isang hindi man lang nakatapos ng elementarya? Natigilan si Teacher Song. Napakamot sa ulo at nagsabi, Song ang apelyido natin. Hindi natin kayang kalabanin ang pamilya Zhao. Hindi rin natin masasabi. Sa pagkakataong ito, puro malalaking isda ang napili namin, na may kabuang timbang na mahigit 300 kilo. Nang malapit na kami sa black market, biglang dumilim ang langit. Nagsimula ring humihip ang malamig na hangin. Kakalatag pa lang namin ng paninda. Nang biglang sumulpot ulit ang babaeng may pulang scarf. Napakaganda nga talaga niya. At ang mapupungay niyang mata ay nagniningning sa dilim. Na tila ba may gustong sabihin. Boss, pabili nga ng 2 pinakamalaki. May sakit kasi ang lolo ko. At gusto niyang humigop ng mainit na sabaw ng isda. Malambing at malinaw ang boses niya, na may kasamang kaunting lambing. Hindi na ako nakipag-usap pa ng marami. At pinili ko ang 2 sa pinakamatabang hito para sa kanya, na tumitimbang ng mahigit 30 kilo. Ito na oh. Espesyal ang isdang ito. Siguradong gagaling ang lolo mo kapag kinain niya ito. Biro ko sa kanya. Tumingin sa akin ang babae. At may sumilay na ngiti sa kanyang mga mata. Salamat. Ako nga pala si Shen Qingsh. Kung may ganito ka ulit kagandang isda, itabi mo para sa akin sa susunod. Pinanood ko siyang sumunod sa isang matangkad at payat na lalaki. Hanggang sa maglaho sila sa likod ng tambak ng mga basura. Biglang may kakaiba akong naramdaman. Ubos lahat ang mga isdang dala ko sa biyaheng to. Kaya naman lalong bumigat ang bulsa ko sa kinita ko. Bago ako umalis, may napansin ako sa isang sulok ng junkyard. May isang matandang babae roon,
Umiiyak siya habang binabantayan ang isang basket na gawa sa kawayan. Puno pala ito ng mga maliliit at mabalahibong sisiw na walang tigil sa kapipiyak. Lola, magkano po ang benta nyo sa mga sisiw na to? 30 sentimo lang ang isa. Sige na, iho, bilhin mo na ang ilan sa kanila. Wala na kasing makain ang pamilya ko. Naawa ako sa kalagayan niya. Lalo na nang makita ko ang mga sugat sa kamay niya. Sobrang lalim at mukhang masakit. Kaya naman, hindi na ako nag-atubili. Bibilhin ko na po lahat. May 25 sisiw lahat. Heto po ang 7 piso at 50 sentimo. Sayo na po ang sukli. Nako, wag po. Lola, Huwag po kayong ganyan. Sa sobrang pasasalamat ng matanda, muntik na siyang lumuhod sa harap ko. Habang pauwi kami, karga ng karwahe namin ang daan-daang kilong bigas. Ang 25 sisiw, pati na rin ang mga tela at iba't ibang pampalasa sa kusina. Habang nagpapatakbo ng karwahe si Lindehao, hindi niya mapigilang sermonan ako. Masyado kang mabait, bata ka. Masyadong malambot ang puso mo. Sa hirap ng buhay na yon, sarili nga natin hindi natin mapakain ng maayos. Tapos bumili ka pa ng ganito karaming sisiw. Iisipin mo pa kung anong ipapakain mo sa mga yan. Umiti lang ako, at hindi na sumagot, dahil ako lang ang nakakaalam ng totoo. Kahit na magpatuloy pa ang tagtuyot, may sapat na tubig naman sa aking underground river. Kayang-kaya kong magpatubo ng mga gulay sa likod bahay. May makakain na uod ang mga manok, at magkakaroon naman kami ng masasarap na karne. Siguradong giginhawa rin ang buhay namin. Nang malapit na kami sa bahay, nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan sa silangan. Habang pinagmamasdan ko ang unti-unting lumilinaw na tanawin ng Zhao Family Village, may ibinulong ako sa aking sarili. Tay, Nay, sa buhay na to, hinding-hindi na tayo magpapaalipin kahit kanino. Habang nagbubuhat kami ng mga gamit pababa ng karwahe, sinubukan kong dahan-dahanin ang bawat hakbang ko. Pero bigla kaming may narinig mula sa sulok ng pader. Isang malakas na ubo ang bumasag sa katahimikan. Ang ubong iyon ay sobrang lakas sa gitna ng napakatahimik na gabi. Halos mapatalon sa gulat si Lindehao. Agad niyang hinarangan ang mga sako sa karwahe para itago ito. Buti na lang at nanatiling tahimik ang paligid. Walang nagbukas ng ilawan sa mga kalapit bahay. At wala ring gumagalang may hawak na flashlight. Doon lang nakahina ng maluwag ang mag-ama. Dahan-dahan silang pumasok sa bakuran. At mabilis na ipinasok ang lahat ng dala nila sa loob ng bahay. Pagkatapos ay agad nilang nilock ang pinto. Nang makita ni Wanggilan na ligtas na nakabalik ang dalawa, doon pa lang niya sinindihan ang isang maliit at malamlam na ilawan. Agad na umagaw sa pansin niya ang nasa ibabaw ng lamesa. Isang makintab na garapon ng asukal. Sobra niya itong nagustuhan. Paulit-ulit niya itong hinawakan at hinaplos. Sabay bulong ng, ang ganda naman ng garapong ito. Bagay na bagay itong lagayan ng sebo ng baboy. Napakagandang klase nito. Kapag nakita to ng mga tsismosa sa Zhao Family Village, tiyak na maiinggit sila ng husto. Inilatag ko naman ang iba pang mga binili ko. Habang isa-isang ipinapaliwanag sa kanila. May tig-isang peres ng sapatos ang bawat isa sa atin. Siguradong komportable ito sa paa. At may tela rin para sa mga bagong damit. Sa huli, dahan-dahan kong inilabas mula sa basket. Ang mga maliliit at mabalahibong sisiw, walang tigil pa rin sila sa kapipiyak. Habang madilim pa, ilagay natin sila sa pugad ng inahing manok sa likod bahay. Tignan natin kung amponin sila nito. Natural lang naman sa inahing manok ang mag-alaga ng mga sisiw. Kaya siguradong aalagaan niya ang mga yan. Nakangiting pinagmasdan ni Wanggilan ang basket na puno ng mga sisiw. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. Napakagandang simula nito. Kapag lumaki ang mga yan, mga ngitlog sila. Sa wakas, may pag-asa na ring umunlad ang buhay natin. Para sa mga taga-probinsya, basta't may mga alagang hayop na gumagala sa bakuran, panatag na ang loob nila. Pakiramdam nila kahit anong hirap kayang-kaya nilang lagpasan. Dahil maagang nakauwi ang mag-ama ngayong gabi. Pumasok agad si Wanggilan sa kusina para ipaglaga kami ng dalawang malalaking pulang itlog. Habang tulog pa ang mga taga-barangay, isinama niya ulit ako sa kuweba sa ilalim ng kama. Doon sa tabi ng ilog sa ilalim ng lupa, tinadtad niya ang binili kong taba ng baboy. Isinalang ang malaking kawali. At nang magliyab ang apoy, unti-unti nang natunaw ang mapuputing taba para maging mantika. Umalingasaw ang napakabangong amoy sa buong kuweba. Gumawa rin si Wanggilan ng isang malaking plato ng piniritong dog balls. Dahil naawa siya sa pagod ng kanyang asawa at anak, nagdesisyon siyang budburan ito ng maraming pulang asukal na itinuturing nilang ginto. Kainin niyo na habang mainit pa. Damihan niyo ang kain. Buong gabi kayong hindi nakatulog. Napakahirap ng pinagdaanan niyo. Baka magkasakit kayo sa sobrang pagod. Nang maluto ang noodles, nilagyan niya ang mangkok ng isang nilagang itlog. At naglagay pa si Wanggilan ng isang malaking kutsara ng bagong gawang mantika ng baboy. Sabay bodbod ng sariwang dahon ng sibuyas. Dahil sa mantika, naging makintab at madulas. Ang bawat hibla ng noodles, sa bawat subo, talagang sumasabog ang sarap sa bibig. Nakakabusog at nakakapawi ng pagod. Matulog muna kayo kahit sandali.
Kailangan nyo pang magtrabaho pagkasikat ng araw. Baka mahalata tayo ng iba. Paalala ni Wanggilan, bago umalis para asikasuhin ang mga inahing manok at mga sisiw nito. Kinaumagahan, habang papunta ako sa dam para magtrabaho, nakasalubong ko si Teacher Song. Mula sa malayo, inabutan niya agad ako ng isang lukot-lukot at murang sigarilyo. Nang masiguro ni Teacher Song na walang tao sa paligid, lumapit siya sa akin at bumulong. Nuanzi. Kahapon, ipinatawag kami ni Zhao Dechang. Kaming mag-asawa. Buti na lang talaga sa binigay mong ideya. Sigurado ng siyang Siwing ang makakakuha ng posisyon bilang tagapangalaga ng sementeryo. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Baka sa kanyang mga mata ang labis na pasasalamat. Sabi niya, kung hindi dahil sa akin, hindi nila matatalo ang pamilya Zhao. Umiti lang ako at sumagot. Dahil din po yan sa talino at pinag-aralan ni ate. Kapag naging tagapangalaga na siya, ang mga work points nyo, hindi na basta-basta mababawasan ni Zhao Meifeng. Siguradong gaganda na ang buhay nyo. Sa totoo lang, pagod na pagod talaga ako ngayon. Hindi ako nakatulog kagabi. At kailangan pa namin gumawa ng mga bloke ng putik para sa bakod ng bahay. Hindi kakayanin ni tatay kung mag-isa lang siya. Kaya kinausap ko ang ilang kalalakihan sa ngayon, na medyo malapit sa akin. At nakiusap na tulungan kami pagkatapos ng trabaho bukas. Para tumulong sa bahay. Kapalit nito, bibigyan ko sila ng masarap at nakakabusog na hapunan. Nang marinig nilang may ulam na karne, at may kasama pang kaning puti. Nanlaki ang mga mata nila sa tuwa. Agad silang pumayag at nangakong. Darating sila ng maaga bukas. Kinahapunan sa trabaho. Pinalitan nga siyang Siwing bilang bagong tagapangalaga. Dahil dito, nakuha ko ng walang kahirap-hirap ang buong 10 puntos para sa trabaho ko. Pagkatapos ng trabaho, pinakain ko muna ang aking asno. Bago palihim na kumuha ng ilang malalaking itlog. Para ibigay kay Gushowi bilang pasasalamat. Tinanggap ni Gushowi ang mga itlog. Tumingin-tingin sa paligid. At biglang bumulong sa akin. Yuanzi, mag-ingat ka. Nabalitaan ko sa komunidad na gumagawa ng paraan si Zhao Dechang para makahanap ng kakampi. Baka sa loob ng ilang araw, makalabas na si Zhao Tiezu. Nang marinig ko ang balitang ito, biglang kumaba ang dibdib ko. Pero hindi ko ito ipinahalata sa mukha ko. Pagka-uwi ko sa bahay, nang ikwento ko ito sa aking mga magulang, galit na napatalon si Lindehao. Galit na galit siyang nagbubulong-bulong. Sumakit bigla ang ulo ko nang marinig ko ito. Kaya agad ko siyang hinila at pinigilan. Pabulong kong sinabi sa kanya. Lumapit ako sa tenga niya. At ibinulong ang matagal ko ng pinaplano. Dinitalye ko sa kanya ang bawat hakbang. Bandang alas 9 na ng gabi. Kung kailan napakatahimik na ng buong baryo. Bigla na lang mula sa bakuran ng kapitbahay. May narinig na malakas na sigaw ng sakit. At sinundan agad ito. Nang nakakabining iyak at hagulgol ng nanay ko. Dahil dito, nagsisindi ng mga gasera ang mga taga-baryo. Nagsuot ng mga jacket ang mga kapitbahay. At lumabas para makiuso at tingnan kung anong nangyayari. Kinaumagahan, mabilis na ipinagkalat ni Aling Song ang balita sa buong baryo. Sinasabi niyang ang anak ng kapitbahay ay gumulong-gulong sa sahig kagabi dahil sa sobrang sakit ng ulo. Kahit magsalita raw ay hindi na nito magawa. Umiiyak na nagmamakaawa si Wanggilan na makahiram ng sasakyan para madala ako sa ospital. Mabuti na lang at naawa si Ding Laoliu na may-ari ng karwahe. Kaya isinakay at isinugod ako nito. Habang nagtatrabaho kinabukasan, may takot pa ring ikinukwento ni Ding Laoliu na maputla pa raw sa papel ang mukha ni Lin Yuanzi. Nang buhatin daw ito paakyat ng traktora, bagsak na ang katawan at parang wala ng buhay. Dahil dito, nalaman ng buong baryo na ang tinamo kong sugat mula sa bato ni Zhao Tiezu ay nagdulot pala ng malalang pinsala. At lumala lang ito dahil pinabayaan. Napapailing na lang at napapabuntong hininga ang mga matatanda sa baryo. Sabi nila, hindi biro ang mapukpok sa ulo. Pinilit lang daw magtrabaho ng bata noong una. Pero ngayong lumala na ang pinsala. Baka ikamatay na niya ito. Pero ang totoo, nakahiga na ako sa kama ng pampublikong ospital sa bayan. Habang nalalanghap ang matapang na amoy ng disinfectant. Nang magbayad ang nanay kong si Wanggilan para sa traktora. Nanginginig talaga ang mga kamay niya. Nanghihinayang talaga siya sa pera. Pero kailangan niyang sumabay sa acting ko. Kaya habang nag-aabot ng pera ay kunwari pa siyang nagpupunas ng luha. Nang makita ng doktor na hawak-hawak ko ang ulo ko. At daing ng daing sa sakit. Sinabi naming napukpok ito ng break ilang araw lang ang nakalipas. Biglang seryoso ang mukha ng doktor. Agad siyang nag-utos na isailalim ako sa iba't ibang test. Medyo madaling mapaniwala ang mga doktor noong panahong yon. Nang makita niyang grabe ang iniinda ko. At habang umiiyak naman ang tatay ko sa tabi na nagsasabing, mahirap lang kami at wala kaming pambayad. Isinulat agad ng doktor sa medical record ko. Suspected severe concussion. At internal brain damage for further observation. Sinunod naman ng tatay ko ang bilin ko. Itinago niyang mabuti sa loob ng kanyang damit. Ang mga medical certificate na may pulang selyo. Pati na ang lahat ng resibo ng nagastos. Dahil ito ang magiging alas ng pamilya namin. Naka-confine na ako sa ospital.
At sumigaw pa ang tatay ko sa harap ng doktor. Dok, gamitin niyo po ang pinakamagandang gamot. Kahit ibenta ko pa ang lahat ng ari-arian namin, mailigtas lang ang anak ko. Gagawin po namin ang lahat. Kaya kumalma lang po kayo, sagot ng doktor. Sa 2 araw ko sa ospital, puro turok at gamot ang inabot ko. Kaya sunod-sunod din ang dating ng mga bayarin. Kapag walang tao sa ward, umaalis ang mga magulang ko para gumawa ng eksena sa munisipyo. Lalo na sa tapat ng kulungan kung saan nakakulong si Zhao Tiezu. Umupo si Wanggilan sa mismong tapat ng gate ng munisipyo, habang hinahampas ang kanyang hita at sumisigaw. Pinatay kami ni Zhao Tiezu. Dapat pagbayaran ng mamamatay taong iyan ang buhay ng anak ko. Sinabi niyang kasalukuyan akong inooperahan sa ospital. At sa loob lang ng 2 araw ay gumastos na kami ng mahigit 200 yuan. Nagulat at natulala ang mga opisyal ng munisipyo sa halagang narinig nila. Noong taong 1,975 ang 200 yuan ay katumbas na ng 10 taong ipon ng isang ordinaryong pamilya. O kaya naman ay isang buong taong sahod ng isang regular na manggagawa. Balak sana ng munisipyo na palayain na si Zhao Tiezu pagkalipas ng ilang araw. Pero dahil dito, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Masyadong mahalaga at bihira ang isdang ito. Kaya nagsinungaling ako at sinabing nakabili ako nito noong pumunta ako sa bayan. Dahil may nagbebenta raw ng buhay na hito doon. Hindi na kailangan ng kupon at mura lang. Kaya bumili ako ng ilan para alagaan. At dinalhan ko siya para matikman niya. Alam niyang mahirap makabili ng isda ngayon. Lalo na't may matinding tagtuyot at tuyo ang mga anyong tubig. Kaya saan naman makakakuha ng isda. Pero dahil matagal na silang hindi nakakakain ng isda, tinanggap na rin niya ito. Kaya hindi na ako nag-inarte pa. Masaya kong tinawag si Tatay Go para makipag-inuman. Pagdating sa hapagkainan, may mainit na kanin. At isang malaking kaldero ng nilagang isda na may kasamang tokwa. Grabe, nakakatakam talaga tingnan. Habang nag-aayos ng maiinom si Go Shui, bigla niyang natanong ang tungkol kay Zhao Tiezu. Sabi niya, kahit nagbayad ng danyos si Zhao Deqiang, siguradong may binabalak pa rin itong masama. Tutal, halos lahat ng opisyal sa nayon ay mga Zhao. Kaya baka gipitin kami sa susunod. Pero hindi ako nababahala. Kahit gaano pa sila kagalit, hindi naman sila mangangahas na pumatay o manunog. Mag-ingat na lang ako. Mas malawak pala ang isip mo kaysa sa inaasahan ko, sabi niya. Dahil sa pananakit at pagbibigay ng concussion sa iba. Siguradong makukulong siya ng kalahati hanggang 1 taon. Posible pa ngang umabot ng 3 taon. Nang marinig ko yon, tumingin-tingin muna ako sa paligid. Saka lumapit sa tenga ni Go Shui. Ibinulong ko sa kanya ang plano ko. At nakiusap na tulungan niya ako. Gabi na nang magpa siya akong umuwi. Hinatid ako ni Go Shui sa labas. At pinanood akong maglakad hanggang sa mawala ako sa dilim. Pagbalik niya sa loob ng bahay, mabilis pa rin ang tibok ng puso niya sa kaba. Nakita niyang nandoon pa rin ang kanyang tiyuhin. Na tila malalim ang iniisip. Hindi niya napigilang magpunas ng pawis. At kabado itong tinignan. Ang duwag mo naman, sabi ng tiyuhin niya. Kung nagawa niyang sabihin, bakit hindi mo kayang gawin? Sa tingin ko, maganda ang plano niya. Bakit hindi mo subukan? Wala naman mawawala sa'yo. Dahil sa sinabi ni Tatay Go. Napatango na lang si Go Shui. Tama po kayo, tiyo. Pagka-uwi ko naman sa bahay, nakita kong galit na galit ang tatay ko. Nang tanungin ko siya, nalaman kong nakasalubong pala ni Lin Dehao sa labas ng ngayon. Ang kapatid ni Zhao Tiezu na si Zhao Tijun. Hinarang siya nito at pinagmumura. Pinaratangan pa kaming nangingikil sa pamilya nila. Muntik na nga silang magsuntukan. Buti na lang, maraming taga-nayon ang umawat sa kanila. Kung hindi, baka nabugbog pa si Lin Dehao. Seryoso kong pinagsabihan ng tatay ko. May underground river sa ilalim ng bahay natin. Malapit na tayong yumaman at guminhawa ang buhay. Napakahalaga ng buhay mo. Kaya huwag mo nang patulan ang mga walang kwentang taong yan. Makinig ka sa akin. Ako na ang bahala rito. Medyo masama pa rin ang loob ni Lin Dehao. Pero nang nanlaki ang mata ng nanay kong si Wanggilan, nanahimik na lang siya at nagmaktol. Tutal, ako naman ang nakatuklas sa underground river. At alam nilang may plano ako. Kaya alam nilang tama lang na makinig sa akin. Kinagabihan, nag-aalala si Lin Dehao. Dahil malaki ang nagastos namin. Kaya tinanong niya kung dapat ba kaming magbenta ulit ng isda. Huwag muna ngayon. May mas mahalaga tayong gagawin bukas. Kailangan din nating ayusin agad ang bakod ng bakuran natin. Importante rin yon. May sarili akong plano. Sa mga oras na ito, siguradong may mga matang nakamanman sa amin. Lalo na ang pamilya Zhao. Kaya mas mabuting makuha ko muna ang tiwala ni Go Shui. Kinabukasan, habang papunta ako sa bayan, salubong ang kilay at sobrang sama ng tingin sa akin ni Zhao Deqiang. Parang gusto niya akong lamunin ng buhay. Kung marami lang sanang matitigas ang ulo na tulad ko sa nayon, hindi na siya makakapaghari-harian dito. Nang iabot sa akin niyang siwing ang listahan ng trabaho, nag-aalala rin si Cindy para sa akin. Natatakot siya na baka gantihan kami ni Zhao Deqiang. Pagkaalis ko ng nayon, nakasalubong ko si Go Shui na nagmamaneho ng karwahe. Mukhang talagang hinintay niya ako. Habang nasa daan, tinanong ako ni Go Shui. Sigurado ka ba talaga rito? Ilang porsyento ang tsansa nating manalo? Higit sa 70%. At kung makikipagtulungan ka,
Aabot pa yan ng 80%. May kumpiyansa akong sagot. Dahil dito, nabuhayan ng loob si Gushui. Pero tumingin siya sa akin na tila nag-alinlangan pa rin. Mahirap na namang paniwalaan ang mga sinabi ko sa kanya kagabi. Masyado kasing mapangahas ang plano. Makinig ka lang sa akin kapag nandoon na tayo. Wala ka namang mawawala anyway. Nakangiti kong sabi. Habang naglalakbay, mabilis kaming nagkasundo ni Gushui sa aming gagawin. Medyo pamilyar si Gushui sa takbo ng gobyerno sa bayan. Kaya naman nagtanong-tanong siya tungkol sa kaso ni Zhao Tiesu. Ipinakilala niya rin sa akin ang opisyal na may hawak ng kaso. Agad kong sinabi sa kanila ang totoo. Na kahit nagbayad na ng danyos ang pamilya Zhao, hindi pa rin sila tumitigil sa panggugulo. Kahapon lang nga, hinarangan at tinakot pa nila ang tatay ko sa daan. Kaya naging malinaw ang paninindigan ko. Hindi kami makikipag-ayos kay Zhao Tiesu. Kailangan niyang matuto ng leksyon sa ginawa niya. Medyo seryoso ang kasong ito. Kaya mabilis kaming binigyan ng sagot ng mga opisyal doon. Mukhang sa korte na ng probinsya lilitisin si Zhao Tiesu. Sinabi naman ni Gushui na siya na ang bahala rito. Siya na raw ang maglalakad ng mga papeles. At maghintay na lang daw ako ng balita. At tama nga, isang araw pagka-uwi ko sa baryo. Kumalat agad ang balita. Dinala na nga si Zhao Tiesu sa kulungan sa probinsya. At balita ko, hahatulan talaga siya ng pagkakakulong. Nang marinig ito, doon na tuluyang nagpanik ang pamilya Zhao. Habang pinapanood ko si tatay at ang ilang kanayon na nag-aayos ng bakod namin. Biglang dumating ang pamilya Zhao dala ang isang supot ng asukal at isang hiwa ng karne bilang suhol. Kasama pa ang bago kong biling banga ng asukal na dinala ko pauwi noon. Para sa kanila, napakamahal na ng regalong ito. Pero hindi ko man lang ito tinapunan ng tingin. Sinabi ko agad na busy kami. At hindi ko man lang sila pinapasok sa bahay. Dahil dito, agad na sumama ang mukha ni Zhao Dechang. Sa loob-loob niya, minumura na niya kami dahil sa kawalan namin ng respeto. Pero si Zhao Wankai, nakuha pang magpakumbaba. Sabi niya, bata pa raw kasi si Tiesu. Kaya mainit pa ang ulo at madaling magpadalos-dalos. Sana raw ay iurong na ng pamilya Lin ang kaso sa bayan. Nang marinig ni Lin Dehao ang mga pakiusap na ito, medyo lumambot ang puso niya. Papapasukin na sana niya ang mga ito para mag-usap. Pero agad ko siyang pinigilan. Padabog na umupo si Zhao Dechang sa upuan. Nawala na ang mayabang niyang forma. Uminom muna siya ng matamis na tubig, bago medyo kumalma ang mukha niya. Pero napansin niyang kahit ang mga bata sa amin ay may iniinom na matamis na tubig. Kaya biglang kinabahan ang matanda. Naramdaman niyang hindi magiging madali ang usapang ito. Mukhang mas mayaman ang pamilya Lin kaysa sa inaakala niya. At tama nga, nang subukan ni Zhao Dechang na makipagnegosasyon. Para pakiusapan kaming umatras sa kaso. Napangisi na lang ako ng mapait. Kung talagang may kompromiso ang pamilya Zhao, hindi niyo sana hinarang at minura ang tatay ko noong nakaraang araw. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Siguradong mabubulok sa kulungan si Tiesu. Pagkatapos kong sabihin yon, hindi na nakapagpigil si Zhao Dechang. Bata ka pa lang, sigaw niya. Wala ka pang alam sa mundo. Huwag kang basta-basta magsalita riyan. Nang makita ko siyang magwala, lalo lang uminit ang ulo ko. Zhao Dechang, sa tingin mo ba, gaano ka pa katagal magiging kapitan dito? Akala mo naman kung sino kang pagmamay-ari ang buong baryo. Nang marinig niya ito, biglang namutla ang mukha ni Zhao Dechang. Maging si Lin Dehao ay nagulat din. Hindi niya akalaing magagawa kong sagot-sagutin ang kapitan ng barangay. Nang mapansin ni Zhao Wankai na lumalala ang sitwasyon, agad niyang hinila paalis si Zhao Dechang. Bago sila tuluyang makaalis, isinoli ko pa sa kanila ang lahat ng dala nilang regalo. Ang yayabang niyo, hindi niyo tinatanggap ang kabutihang loob namin. Tingnan na lang natin ang mangyayari. Sobrang lakas ng sigaw ni Zhao Dechang. Kaya narinig ito ng lahat ng mga nagtatrabaho sa labas. Nagsimula silang magbulungan at payuhan kami. Sabi nila, wala raw kaming mapapala kung babanggain namin ang kapitan. Dahil sa baryong ito, pamilya Zhao pa rin ang may kapangyarihan. Nay, huwag kayong mag-alala. Ihanda niyo na lang ang hapunan natin. Para walang masabi ang mga kapitbahay. Noong mga panahong iyon, may sinusunod na tradisyon sa pagpapakain ng mga katulong sa trabaho. Dapat purong puting kanin at walang halong ibang butil. At dapat mayaman sa mantika at karne ang mga ulam. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng pamilya. CJ, alam ko na ang gagawin ko, sagot ni nanay. Naghanda si Wanggila ng 6 na putahe. May ginisang itlog na may sili. Nilagang baboy na may labanos, at isang malaking kaldero ng nilagang isda na may kasamang tokwa. Nang ihain na ang mga pagkain sa lamesa, halos maglaway ang mga nagtatrabaho sa sarap ng amoy. Napakagalante nyo naman. Sa hirap ng buhay ngayon, paano kayo nakabili ng isda? Si Teacher Song na masipag magtrabaho, ay gulat na gulat din nang makita ang malaking isda. Sumunod naman si Wanggilan sa napag-usapan naming palusot. Sinabi niyang binili niya ito sa bayan at inalagaan lang sa bahay. Kaya hindi na nagduda ang mga tao. Pagkatapos kumain, lumapit ang anak ni matandang ding na si Ding Laolyo at sinabing, gusto nilang pakiusapan si Wanggilan na tumulong magluto sa mga susunod na araw. Dahil maghahanda ang pamilya para sa darating na kasalan at pagsalubong sa ikakasal. Agad naman itong sinang-ayunan ni Wanggilan. Matapos ang ilang araw na pagtatrabaho ng lahat. Natapos na rin sa wakas ang bakod ng bahay namin.
Umaabot ito sa halos 2 metro ang taas. Kumuha pa si Lindehao ng maraming cactus kina Uncle Go. At itinanim ang mga ito sa ibabaw ng pader. Sa ganitong paraan, walang sinumang mangangahas na umakyat o sumilip. Dahil dito, gumaan ang loob ko at nakaramdam ako ng kapanatagan. Pero syempre, hindi natuwa si Zhao Deqiang sa nangyayari. Kanina pa siya nag-isip ng paraan para pahirapan ako. Sakto namang walang ulan nitong mga nakaraang araw. Kaya natuyo na ang mga balon sa buong nayon. Ginamit ito ni Zhao Deqiang para mag-anunsyo sa pulong ng nayon. At itinalaga ako sa pinakadelikadong trabaho. Gusto niyang gumamit ako ng dinamita para pasabugin ang mga bato sa bundok para lang makahanap ng tubig. Isang maling galaw lang doon, siguradong buhay ang kapalit. Malinaw na personal na paghihiganti ang ginagawa ni Zhao Deqiang. Kung ayaw mong pumunta, huwag mo nang asahang makakakuha ka ng rasyon ng pagkain at sahod ngayong taon. Banta ni Zhao Deqiang habang masama ang tingin sa akin. Pero kalmado lang akong tumayo at nagmungkahi. Kung may tubig sa kabundukan, ibig sabihin mayaman din ang supply ng tubig sa ilalim ng lupa natin. Mas mabuting maghukay na lang tayo ng bagong balon dito sa nayon. Mas ligtas pa yon kaysa magpasabog ng bundok. Suportado ko si Wansi. Mas ligtas ang maghukay ng balon kaysa magpasabog ng bundok. Kahit papaano, walang mapapahamak dito. Sa tingin ko rin ay mas magandang ideya ang maghukay ng balon. Kung may tubig sa bundok, siguradong may tubig din sa ilalim ng lupa natin. Hayaan nating subukan ito ni Wansi. Dahil dito, walang nagawa si Zhao Deqiang. Binigyan niya ako ng 2 linggo para patunayan ito. Kapag nabigo akong makahanap ng tubig, mapipilitan pa rin akong pumunta sa bundok para magpasabog ng dinamita. Nang sumunod na mga araw, kasama ko ang tatay ko at si Goshoui, na nag-ikot sa buong nayon. Sinadya kong pumili ng isang abandonadong balon na malapit lang sa bahay namin. Para doon magsimulang maghukay ng mas malalim. Para masigurong hindi makakapangsabotahe si Zhao Deqiang. Sa tuwing bababa ako sa balon, kailangang ang tatay ko mismo ang nagbabantay sa itaas. Lumipas ang 1 hanggang 2 araw ng paghuhukay. Pero tuyong-tuyo pa rin ang ilalim ng balon. Dahil dito, nagsimula ng magbulungan at mang-asar ang ilang mga taga-nayon. Sabi nila kung epektibo raw talaga ang paghuhukay. Sana ay matagal nang may lumabas na tubig doon. Hindi ko na lang sila pinansin. Patuloy lang ako sa paghuhukay ng buong lakas. Bigla ay may nahukay akong ilang pulang bato. Pamilyar na pamilyar ako sa kulay na ito. Noong naghukay kami para sa ilog sa ilalim ng lupa. Nakakita na ako ng ganitong uri ng lupa. Tay, bilis, bumaba ka rito at magpalit tayo. May mga pulang bato na rito sa ilalim. Masigla kong sigaw sa itaas. Nang marinig ito ni Lindehao, agad siyang nabuhayan ng loob. Nagpalitan kaming mag-ama sa paghuhukay buong maghapon. Nang sumapit ang gabi, biglang narinig ang masayang sigaw ni Lindehao mula sa ilalim ng balon. May tubig na. Lumabas na ang tubig. Ang sigaw na iyon ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga nakapaligid na taga-nayon. Parang mga baliw na nag-unahan ang lahat papalapit sa gilid ng balon. Pagkaahon ni Lindehao, agad siyang pinalibutan ng mga tao. Sinalubong siya na parang isang tunay na bayani. May mga nag-abot ng maiinom. At may mga nagpaypay pa sa kanya. Ngayon lang niya naranasan ang ganoong klaseng atensyon at paggalang. Nakangiti lang akong nanonood sa isang tabi. Sa pagkakataong ito, ang masamang balak ni Zhao Deqiang ay tuluyan ang nabigo. Ang buong nayon ay nagbantay hawak ang kanilang mga sulo. Hanggang hating gabi, umabot na sa mahigit 1 metro ang lalim ng tubig sa balon. Ito na ang tubig na magliligtas sa kanila sa tagtuyot. Sobrang tuwa naman ni Goshoui. Kaya ipinilit niyang ilibre kaming mag-ama ng alak. Nagkatay pa sila ng isang tandang. At nagluto ng masarap na cured meat para sa amin. Habang umiinom ng alak. At kumakain ng masarap na manok. Napakasarap talaga sa pakiramdam. Walang tigil ang papuri sa akin ni Goshoui. At pabulong na nagtanong kung ano ang susunod naming hakbang. Bilib na talaga siya sa akin ngayon. At ang tanging nasa isip na lang niya ay kung paano mapapatalsik si Zhao Deqiang sa pagiging kapitan. Kuya Go, wala pa yan. Sundin mo lang ang sasabihin ko. At kapag nagtagumpay tayo, mapapasa iyo na ang posisyon ng kapitan. Nakangiti kong sabi kay Goshoui. Napakanga na lang si Lindehao habang kumakain sa tabi namin. Parang lalo yata akong tumatapang ngayon. Matagal ng kapitan ng baryo si Zhao Deqiang. Doon sa buong nayon ng Zhao. Ang mga salita niya ay parang batas na hindi pwedeng baliin. Pero sino nga bang mag-akala na darating ang araw na isang hamak na kabataan lang ang magpapaluhod at magko-corner sa kanya ng ganito. Ngayong may tubig na ang balon sa baryo. Naging instant hero ang tatay kong si Lindehao at si Goshoui. Habang ang reputasyon naman ni Zhao Deqiang ay tuluyan ng bumagsak sa lupa. Sa bakuran naman ng pamilya Wang, masayang nakikipag-inuman si Goshoui sa tatay ko. May pulutan silang maalat na itlog at isang mangkok ng piniritong mani. Nakijoin din sa kanila si Tatay Go para makipagkwentuhan. Dahil sa balon na to, siguradong giginhawa na ang buhay ng mga tao rito sa baryo. Balita ko sa bayan daw may mga tubo ng tubig. Na kapag pinihit mo ang gripo, kusa nang lalabas ang tubig. Hindi ko lang alam kung sa buhay kong to ay makikita ko pa ang ganoong klaseng karangyaan. May halong panghihinayang nasabi ni Tatay Go. Sumang-ayon naman si Lindehao sa kanya. Maganda talaga sa bayan. Halos lahat ng bagay doon mabibili mo.
Maraming mga gamit doon na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Pero ang totoo, ang talagang iniisip niya, ay kung paano sila makakapagbenta ng isda sa bayan para kumita ng pera. Mas maganda kasi ang kita rito kumpara sa pagbubungkal ng lupa sa baryo. Inabot sila ng alas 7 ng gabi sa pag-inom. Bago kami umalis, hinatid pa kami ni Goshowi sa malayo. Habang naglalakad kami pauwi, hindi mapakali ang tatay ko at panay ang bulong sa akin. Yuanzi, ano bang pinagbubulungan niyo ni Goshowi kanina? Parang iba kasi ang tingin niya sa akin, eh. Pinag-uusapan po namin kung paano mapapatalsik sa pwesto si Zhao Dechang. Pabulong kong sagot sa kanya. Masamang tao ang isang yan. Kapag nanatili siyang kapitan, siguradong mapapahamak lang ang buong baryo. Sa tingin ko, mas bagay si Goshowi sa pwesto. Kaya siya ang tutulungan nating pumalit. Halos mapatalon sa gulat ang tatay ko sa narinig niya. Huwag kang magsalita ng ganyan. At saka, kaya mo ba talaga yan? Kung kaya o hindi. Tay, panoorin niyo na lang po. Dahil halatang hindi siya naniniwala. Tinawanan ko na lang ito para gumaan ang usapan. At saka, tapos na rin namang maitayo ang bakod ng bahay natin. Kaya mas ligtas na tayong mag-usap at kumilos dito sa loob. Samantala, bukas pa rin ang ilaw sa bahay ni Zhao Dechang. Kasalukuyang nakikipag-inuman si Zhao Wankay sa kanyang kuya. Pero napakabigat at nakakatakot ang tensyon sa loob ng bahay. Kuya, hayaan mo na yung 400 piso na nawala sa atin. Pero kapag nakulong si Zhao Tiesu, siguradong masisira ang kinabukasan ng pamilya natin. Napabuntong hininga na lang si Zhao Dechang. Nagsisisi rin si Zhao Wankay sa nangyari. Masyado kasing naging padalos-dalos ang anak niyang si Zhao Tiesu. Kaya nahuli ito sa akto. Kaya naman nakiusap siya kay Zhao Dechang na kailangan nilang mapakiusapan ang pamilya Lin. Kahit gumamit pa sila ng pera o kapangyarihan. Basta mapapayag lang ang mga ito na iurong ang kaso sa bayan. Dahil kapag natapos na ito, marami pa silang pagkakataon para gantihan ang pamilya Lin. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa pag-uusap tungkol sa bagong balon, hiniram namin ng tatay ko ang kariton ni Goshowi. Dinala namin sa black market ang daan-daang kilong clay balls. At laking gulat namin dahil napakalakas ng benta. Maging si Shen Kinch na madalas bumili ng isda sa amin ay nagpa-reserve na rin. Pero habang pauwi na ako matapos bumili ng mga pagkain, nang mapadaan ako sa isang madilim na eskinita, bigla kong nakita ang isang malaking itim na aso. May kagat-kagat itong tela na parang balot ng sanggol habang tumatakbo. Agad ko itong hinabol at itinaboy ang aso. Para iligtas ang isang sanggol na nangingitim na ang mukha sa laming. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Shen Kinch na maisugod agad ang bata sa ospital. Napakalakas ng kapit sa buhay ng batang ito. Kung nahuli lang tayo ng kalahating oras, baka nanigas na siya sa lamig. Naawa ako sa bata habang nakatingin sa kanya. At dahil medyo umaayos na rin naman ang takbo ng buhay namin, nagpasya akong iwi siya sa baryo para alagaan. Noong araw na iwi ko si Anan sa baryo, ang tsismosa naming kapitbahay na si Aling Song ay agad na umaligid. Sumunod siya sa loob ng bakuran habang patingin-tingin sa paligid. At agad niyang napansin ang sanggol na karga-karga ko. Hala, Yuanzi. Kaninong anak sa labas yan? Wala namang asawa, pero nag-uwi ka agad ng bata rito. Umalinggaw ang boses ni Aling Song sa buong bakuran. Hindi pa man nakakapagpaliwanag ang nanay kong si Wanggilan. Ay bigla na lang sumingit si Aling Song dahil sa pagiging matanda niya. Bigla niyang hinawi ang kumot ni Anan. Para lang makiusyoso at tingnan ang mukha nito. Sakto namang nagpupumiglas at sumisipa ang mga paa ni Anan. Kaya naman lumitaw ang mapula-pulang balat sa may bewang niya kung saan may kakaibang birthmark. At doon ay nakita ang isang marka na hugis palad. Biglang nanginig ang mukha ni Aling Song sa gulat. Para siyang nakakita ng multo. Nanginginig niyang itinuro ang birthmark na yon. Ang bakas ng kamay na to. Ang markang ito sa palad. Diyos ko po. Natigilan din ako sa naging reaksyon niya. Lola Song, anong nangyari sa inyo? Napaatras ng 3 hakbang si Aling Song. Bago tuluyang napaupo sa sahig. At nagsimulang bumulong-bulong na parang nasisiraan ng bait. Isang malaking kasalanan. 20 taon na ang nakalipas noong mamatay ang kabit ni Zhao Dechang. Mayroon din siyang eksaktong kaparehong marka ng palad sa katawan niya. Sabi nila, tatak daw yan na iniwan mismo ng namayapang ama ng pamilya Zhao. Kamalasan nga naman, ang batang ito, siya ang maniningil ng utang ng pamilya Zhao. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko si Anan na karga-karga ko. At bigla kong naalala ang isang lumang sikreto sa nayon noong nakaraang buhay ko. Isang nakakakilabot at matagal nang ibinaon na katotohanan. Dahan-dahan kong hinaplos ang likod ni Anan. Partikular na sa may bahagi ng kanyang bewang. Napakakinis at napakalambot ng balat ng sanggol na ito. Pero sa may ibabang bahagi ng likod niya, mayroong isang maliit na marka kasing laki ng kuko. Isang maitim at kulay ube na birthmark. Kakaiba ang hugis ng markang ito. Dahil kung tititigan mong mabuti, mukha talaga itong maliit na bakas ng palad. Madalas sabihin ng mga matatanda sa nayon, na ang mga batang ipinanganak na may ganitong marka, ay ang mga taong nakaranas ng matinding kawalang katarungan sa nakaraan nilang buhay. At tinampa lang ng husgado ng kabilang buhay para pabalikin sa mundo ng mga tao. Hindi ko alam kung totoo ba ang sabi-sabi na to. Pero ang sigurado ko lang, napakahirap ng sinapit ng batang ito.
Mabilis na kumalat sa buong nayon ang balita na inuwi ko si Anan. Wala pang ilang oras ay alam na ito ng lahat. Kaya naman ang mga tsismoso't tsismosa na walang magawa sa buhay ay nagpuntahan sa bahay namin para makiusyoso. Hindi ko naman ito itinago sa kanila. Diretsahan kong sinabi sa kanila na nailigtas ko ang bata mula sa bibig ng isang itim na aso. Nag-iwan din ako ng mensahe na kung sino man ang may kilala o nakakaalam kung sino ang mga magulang ng bata ay pakiabisuhan agad kami. Pero bago pa man ako makatapos magsalita, isang mapang-asar na boses ang narinig mula sa labas ng pinto. Nasiraan na ba ng bait ang anak mong si Yuansi? Bakit nag-uwi pa siya ng batang babae na magiging pabigat lang? Sa tingin ko nga, baka anak yan sa labas ng kung sinong makasalanan. Isang batang bunga ng kahihiyan. Kaya naman itinapon na lang sa masukal na lugar para ipakain sa mga aso. Ang nagsasalita ay walang iba kundi ang kapitbahay naming si Aling Song. Nakasandal siya sa pader, habang baka sa kanyang mga mata ang matinding panghahamak. Nang marinig ito ng nanay kong si Wanggilan, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at mas hinigpitan pa ang yakap kay Anan. Aling Yang, bakit ba puro kasamaan na lang ang lumalabas sa bibig mo? Kung walang mga sinasabi mong pabigat na babae, saan manggagaling ang mga anak at apo mo? Lumitaw lang ba sila bigla sa bato? Isang biyaya sa pamilya namin ang pagkakaroon ng bagong miyembro. Kaya huwag mo na kaming pakialaman. Mabait at pasensyosa ang nanay ko. Pero hindi niya matatagalan ang mga taong mababa ang tingin sa mga kababaihan. Dahil para sa kanya, ginto ang turing niya sa dalawa niyang anak na babae. Kaya nang makita niyang hinahamak ni Aling Song, ang bagong silang nasanggol na kaliligtas lang namin, at tinatrato itong parang walang halaga. Talagang hindi niya ito pinalampas at sinagot niya ito ng pabalang. Namula sa galit ang mukha ni Aling Song, ipinukpok niya ang kanyang baston sa lupa, at lalo pang nilakasan ang kanyang boses. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo nga yung anak mong lalaki, walang kwenta. Palaging umaalis at walang ginagawang matino. Ang asawa mo naman, masyadong sunod-sunuran. Halos wala na nga kayong makain sa pamilya nyo. Tapos mag-aalaga pa kayo ng pabigat na bata. Paglaki niyan, gagastos pa kayo para sa kasal niya. Kung hindi yan pabigat, ano pa? May kinikimkim na galit si Aling Song nitong mga nakaraang araw. Dahil ang manugang niyang siyang Xiuying ay bagong talagang bookkeeper. At abala ito sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina. Kaya walang oras para tiisin ang kasungitan niya sa bahay. Wala rin siyang makaaway o makasagutan. Kaya nang makita niyang pumatol ang nanay ko, bigla siyang nabuhayan at gaganahan talaga siyang makipagtalo. Pero hindi rin naman ako basta-basta papatalo. Agad akong lumabas ng bahay. At malamig na nagsalita. Lola Song, kung may pinapakain man kami sa bahay, sarili naming bigas ang ginagamit namin. At sarili naming balon ang kinukuhanan namin ng tubig. Hindi kami umaasa sa inyo o nanghihingi ng tulong sa pamilya nyo. Kaya kung wala kayong magawa sa buhay, umuwi na lang kayo at bilangin kung ilang kamote pa ang natitira sa kusina nyo. Huwag kayong nanggugulo rito. Natameme si Aling Song sa mga sinabi ko. Dinuro niya ako. At bago pa siya makapagmura, sakto namang dumating ang anak niyang si Teacher Song galing sa trabaho. Matino at may pinag-aralan si Teacher Song. Nang makita niyang nanggugulo na naman ang nanay niya, agad siyang tumakbo palapit. At walang sabi-sabing hinila ang matanda pa uwi. Sumunod naman siyang Xiuying na halatang nahihiya sa nangyayari. At paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa pamilya Lin. Mabuting tao siyang Xiuying. Dati siyang educated youth. Kaya marunong magbasa at may malawak na pangunawa. Lumapit siya sa nanay ko. At tiningnan si Anan na nakabalot sa kumot. Puno ng lambing at pagmamahal ang kanyang mga mata. Auntie, alam niyo naman po ang ugali ng biyenan ko. Huwag niyo na lang po siyang patulan. Sakto namang marami akong gatas ngayon. Kung busy kayo, o kaya iwalang makain si Anan, dalhin niyo lang siya sa akin. Ako na ang magpapadede sa kanya. Xiuying, maraming salamat sa iyo. Sabi ni Wanggilan habang hinahawakan ang kamay niyang Xiuying. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy. Kung may oras ka, kausapin mo rin si Teacher Song. Palaging nanggugulo ang biyenan mo, kaya dapat magkaisa kayong mag-asawa. Huwag ninyong hayaang sirain ng matanda ang pamilya niyo. Napayuko siyang Xiuying. At baka sa mukha niya ang lungkot. Auntie, alam ko po yan. Gusto ko na sanang bumukod kami. Pero iniisip ni Teacher Song na hindi pa nakakapag-asawa ang kapatid niya. Kaya gusto niya munang tumulong ng ilang taon pa. Mabuting anak siya. Pero kaming mag-ina naman ang nagdurusa. Pinayuhan naman siya ni Wanggilan. Pag-usapan niyo ng mabuti ng asawa mo kapag kayong dalawa na lang. Mabuting tao si Teacher Song. May intindihan ka rin niya. Pagkaalis niyang Xiuying, madilim na ang paligid. Sinamantala ko ang dilim para pumunta sa bahay ni Go Shui. Katatapos lang kumain ni Go Shui noon. At nakaupo siya sa bakuran habang naninigarilyo. Nang makita niya akong dumating, seryoso agad ang naging mukha niya. Naalala ko na sa nakaraang buhay ko, may chismis sa nayon. Na may lihim na relasyon si Zhao Dechang at ang pamangkin niyang si Son Qiaoyun. May kakaiba sa kanilang dalawa. At dahil may parehong birthmark sa baywang ang bata, siguradong hindi ako magkakamali kung babantayan ko si Son Qiaoyun. Pumasok kami sa loob ng bahay. At may kinuha akong papel mula sa bulsa ko. Nakasulat doon ang isang pangalan.
Son Kyoyon. Iniabot ko ang papel kay Gu Shoui at bumulong. Kuya Gu, pasensya na sa abala sa mga susunod na araw. Bantayan mo ang babaeng ito. Tingnan mong mabuti kung sino ang pumupunta sa bahay niya sa gitna ng gabi. Kapag may nalaman ka, sabihin mo agad sa akin. Kapag nagtagumpay tayo rito, ang posisyon mo bilang kapitan ng milisya ay baka tumaas pa. Tinitigan ni Gu Shoui ang pangalan. At nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin na parang hindi makapaniwala. Yuanzi, sigurado ka ba rito? Pamangkin ng mga Zhao si Son Qiaoyun. At hipag ni Zhao Tiezu. Nasa labas pa ang asawa niya para magtrabaho. Pinapabantayan mo siya sa akin. Kapag kumalat ito, malaking bagay ang ginagawa natin. Kaya huwag na tayong mag-alangan sa maliliit na detalye. Napangisi ako ng malamig. Gusto ng pamilya Zhao na manahimik na lang tayo at tanggapin ang lahat. Kaya dapat nating ilantad ang mabaho nilang sikreto. Sabihin mo na lang sa akin, gagawin mo ba o hindi? Nag-atubili sandali si Gu Shoui, pero napakagatlabi siya. At tinapik ang kanyang hita. Sige, gagawin ko. Magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Habang nagpaplano kami ni Gu Shoui, sa kabilang banda naman ang magkapatid na Zhao, ay hindi mapakali sa kanilang kinaupuan. Nitong mga nakaraang araw, sina Zhao Wankai at Zhao Deqiang ay 2 beses nang nagpulong. Tinaasan na nga nila ang kabayaran at umabot na ito sa 400 yuan. Pero dahil hindi pa rin ako pumapayag, kaya si Zhao Deqiang na tumatayong kapitan ng baryo, ay pakiramdam na napahiya ng husto. Kuya, ano kaya kung daanin na natin sa dahas? Humitit ng malalim ng sigarilyo si Zhao Deqiang, habang may dumaang talim sa kanyang mga mata. Yung mga bata sa pamilya Lin, pumili lang tayo ng isa at takutin natin. Tiyak na mapipilitan si Lin Deqiang na pumayag. Pagkatapos, lalabas tayo para magkunwaring mabuting tao. At doon na matatapos ang lahat. Nasisiraan ka na ba ng bait? Agad siyang sinigawan at pinagalitan ni Zhao Wankai. Ngayong nakatutok ang buong baryo sa balon ng pamilya Lin. At malapit pa sa kanila si Gu Shoui. Kapag gumawa ka ng gulo ngayon, hindi ba't parang nagbigay ka lang ng alas kay Lo? Maghintay muna tayo. Bukas, kakausapin ko silang muli. Kung hindi talaga makuha sa usapan, dadagdagan na lang natin ang pera. Punong-puno ng galit si Zhao Deqiang. Pagkalabas niya sa bahay ng kanyang kuya, sobrang dilim na sa labas at halos wala nang makita. Balak niya sanang umuwi na sa sarili niyang bahay. Pero pagkatapos ng ilang hakbang, hindi niya mapigilan ang matinding inis at galit sa kanyang dibdib. Kaya naman, bigla siyang lumingon at naglakad patungo sa isang liblib na bahay sa likod ng baryo. Huminto siya sa tapat ng isang sirang-sirang kahoy na pinto at kumatok ng 3 beses. Qiaojun, ako ito. Agad namang sumindi ang ilaw sa loob. Kahit na medyo madilim ito, kitang-kita pa rin ito sa gitna ng kadiliman. Bahagyang binuksan ni Sun Qiaoyun ang pinto. At nang makitang si Zhao Deqiang ito, ay agad na sumilay ang isang malambing na ngiti sa kanyang mukha. Mabilis niya itong hinila papasok. At agad ding pinatay ang lampara sa loob. Samantala, si Gu Shoui na nagtatago sa likod ng bunto ng dayami sa di kalayuan, ay halos malaglag ang panga sa gulat. Talagang walang hiya itong si Zhao Deqiang. Pati sarili niyang anak ay nagagawa niyang ipapatay. Nang makita niyang palabas na si Zhao Deqiang, ay agad siyang yumuko at dahan-dahang umatras pabalik sa dilim. Nang makalayo na si Zhao Deqiang, ay nagmamadaling tumakbo si Gu Shoui papunta sa bahay ko. At pinilit akong gisingin mula sa aking pagkakatulog. Matapos kong marinig ang kwento ni Gu Shoui, naging malinaw na ang lahat sa akin. Ang balat sa baywang ni An-an ay nakuha niya pala talaga kay Zhao Deqiang. Tinapik ko ang balikat ni Gu Shoui at seryosong nagsalita. Kuya Gu, may sapat na tayong ebidensya. Sa pagpupulong ng buong baryo bukas, hindi lang natin ililigtas ang bata, kundi hubaran din natin ng maskara ang hayop na si Zhao Deqiang. Para sa mga susunod na hakbang, sundin mo lang ang plano ko. Matapos umalis ni Gu Shoui, bumalik ako sa loob ng kwarto. Mahimbing pa ring natutulog si An-an. Habang nakatitig sa kanyang inosenteng mukha, ay dahan-dahan ko siyang binalutan ng malinis na lampin. Mula ngayon, Lin na ang magiging apelyido ng batang ito. At para naman sa pamilya Zhao, tapos na ang maliligayang araw ng kapitan na yan. Samantala, naiinis din si Shen Qinch na nasa bayan. Ipinakilala kasi sa kanya ng kanyang pamilya. Ang anak ng manager ng pabrika na si Wu Qianxi. Dahil mayaman ang pamilya nito, ay araw-araw itong parang langaw na umaaligid. Sa tabi ni Shen Qinch, panay din ang pagmamayabang nito. Kung gaano karaming mahihirap makuha na industrial coupons ang kaya niyang makuha. Nakasimangot na sinabi ni Shen Qinch. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na muna. Marami pa akong kailangang asikasuhin na report. Pagkasabi niyon ay hindi na niya ito hinintay na sumagot. At agad na tumalikod, kasi sikat pa lang ng araw. Nang biglang tumunog ang lumang megaphone ng barangay hall sa Zhao Family Village. Umalinggaw ang nakakarinding tunog nito. At ang mayabang na boses ni Zhao Deqiang ay rinig na rinig sa buong baryo. Atensyon sa lahat ng residente. Mamayang alas 8 ng umaga. Magtitipon-tipon ang lahat sa tapat ng barangay hall para sa isang mahalagang pagpupulong. Walang pwedeng lumiban kahit isang pamilya. Habang pinapalitan ko ng lampin si An-an, napansin kong mahimbing ang tulog ng bata kagabi. Ang kanyang pisngi ay mapula-pula. At nang simulan ko siyang biruin,
Habang iwinawagayway ang maliit niyang kamao at humahagik-hik. Pumasok si Wanggilan dala ang isang mangkok ng tinimplang lugaw. Nang makita niya ang eksenang ito, hindi na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Biglang narinig ang tunog ng megaphone sa labas. Kaya agad na kumunot ang kanyang noo. Yuanzi, Mukhang may masamang balak si Zhao Dechang. Ang pagtitipon na to, siguradong para sa'yo to. inilapag niya ang mangkok sa gilid ng higaan. At hinaplos ang pisngi ni Anan. Kahapon, pumunta rito si Gu Shui para magbalita. Sabi niya, magdamag na pinuntahan ni Zhao Dechang si Zhao Wanfu. At ang iba pa nilang mga kamag-anak. Nagkulong sila at nag-usap ng palihim buong gabi. Siguradong may pinaplano silang masama. Binalot ko si Anan at iniabot kay Mama. Habang may mapait na ngiti sa aking mga labi. Ang iniisip ni Zhao Dechang, kahit nakapikit ako, alam ko na ang balak niya. Alam niyang hawak ko ang alas laban sa kanya. Tungkol sa kanila ni Sun Qiaoyun. Kaya kaysa hintayin niyang ibunyag ko ito, mas mabuting unahan na niya ako. Gagamitin niya si Anan ng dahilan. Para sirain ang reputasyon ko. Mas maganda kung mapagbibintangan niya akong nagnakaw ng bata. O kaya'y nambabastos ng babae. Para diretso ako sa kulungan. Sa ganoong paraan, mapapatahimik niya ako. At mapapanatili ang posisyon niya bilang kapitan. Ma, huwag kang mag-alala. Pinunasan ko ang aking mga kamay. Kinuha ang pitsel sa lamesa. At uminom ng malamig na tubig. Kung gusto niya ng bitat, gagamitin ko ang sarili niyang plano laban sa kanya. Hindi ba't gusto niya akong ipahiya sa harap ng buong nayon? Pues, hahayaan ko siyang mapahiya sa harap ng lahat. At hubaran ang sarili niyang maskara. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming mga yabag sa labas ng bakuran. Pumasok si Gu Shui. Bakas pa sa kanya ang lamig ng umaga. May hawak siyang tela na may nakabalot sa loob. At seryosong-seryoso ang kanyang mukha. Yuanzi, maayos na ang lahat. Inilapag niya ang balot sa lamesa. Sa loob nito ay isang bagong flask ng sundalo. At ang isinulat niyang salaysay kagabi, na may pirma at thumbmark niya. Kagabi, pagkalabas ni Zhao Dechang sa bahay ni Sun Qiaoyun, dumiretso agad siya sa bahay ni Zhao Wankai. Nagkasundo silang dalawa. Nasa pagtitipon ngayon, hahayaan muna nilang umiyak si Sun Qiaoyun para magpaawa. Dahil balita na may gulo. Pati ang mga taga-kabilang nayon ay nakiusyoso na rin. Sa gitna ng entablado sa field, nakatayo si Zhao Dechang na nakaunipormeng kupas na. Nakapamulsa at tila ba napakalinis ng konsensya. Mukha siyang kagalang-galang sa kanyang tindig. Kasama naman ni Zhao Wankai ang mahigit 10 malalakas na lalaki na nakapaligid sa magkabilang gilid ng entablado. Lahat sila ay nakasimangot at masama ang tingin. Mukhang mga bantay na handang umatake. Halatang hindi maganda ang pakay nila. Habang karga ko si Anan, kasama ang aking mga magulang. Dahan-dahan kaming naglakad patungo roon. Sumunod naman sa amin si Gu Shui kasama ang ilang miyembro ng militsya na nakabuntot lang sa likod namin. Si Lolo Gu naman na may hawak na baston at inaalalayan ng iba ay naupo sa pinakaharap na upuan. Iyon ang pwesto para sa pinakarespetadong tao sa nayon. Kaya kahit gaano pa kayabang si Zhao Dechang, hindi siya pwedeng maghari-harian sa harap nito. Nang makita niya ako, may dumaang galit sa mga mata ni Zhao Dechang. Agad niyang kinuha ang megaphone, tumikim, at sumigaw ng malakas. Ang pagtitipong ito ngayon ay para resolbahin ang isang malaking kahihiyan sa ating nayon. Ang Zhao Family Village natin ay kilala bilang isang marangal na lugar. Ngunit dahil sa kakaibang aura ko, napatigil ang mga lalaking lalapit sana sa akin. Karga si Anan, dahan-dahan akong umakyat sa entablado. At malamig na tinitigan si Zhao Dechang. Kapitan Zhao, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sinasabi mong nagnakaw ako ng bata at ng bastos ng babae. Nasaan ang ebidensya mo? Basta-basta ka na lang ba magbibintang ng walang patunay? Ganyan ba talaga magtrabaho ang isang kapitan? Ebidensya. Siyempre, mayroon akong ebidensya. Napangisi ng nakakaloko si Zhao Dechang at sumigaw sa mga tao sa ibaba ng entablado. Qiaoyun, umakyat ka rito. Sa harap ng buong baryo. Sabihin mo sa lahat ang ginawa sa iyo ng hayop na to. Ibunyag mo ang lahat. Huwag kang matakot. Kakampi mo ang buong nayon. Biglang nahati ang karamihan. At dahan-dahang umakyat si Sun Qiaoyun habang nakayuko. At umiiyak ng humihikbi. Suot niya ang isang lumang damit na puno ng tagpi. Gulo-gulo ang buhok. At mugtong-mugto ang mga mata. Mukha talaga siyang biktima na dumanas ng matinding pang-aapi. Pagkaakyat niya sa entablado, itinuro niya agad ako. At humahagulgol na sumigaw. Hinarang niya ako sa daan. Binasos niya ako. At sa pilitan pa niyang inagaw ang bagong silang kong anak. May birthmark na kasing laki ng palad. May kakaibang birthmark sa mismong palad niya. Ang batang inuwi niya ay ang anak ko. Muling nagkagulo ang mga tao sa ibaba. Agad na nag-iba ang tingin nila sa akin. Mayabang naman akong tinignan ni Zhao Dechang. Natila ba sigurado na siyang panalo siya? Yuanzi, ano pa ang masasabi mo? Narito na ang testigo at ebidensya. Magdedeni ka pa ba? Tiningnan ko si Sun Qiaoyun. At biglang napangiti. Dahan-dahan kong binuksan ang kumot ni Anan para ipakita ang likod nito, kung saan malinaw na makikita ang birthmark na kasing laki ng palad. Pagkatapos ay tumingin ako kay Sun Qiaoyun.
Kalmado ang boses ko. Pero may kakaibang bigat. Son Qiaoyun. Sabi mo sa'yo ang batang ito. Sige na, tanungin kita. Anong oras siya ipinanganak? Gaano siya kabigat noong isilang? Sa kaliwang braso niya, may marka ba ng bakuna? At kapag dumedede siya, saang bahagi niya mas gustong sumuso, sa kaliwa o sa kanan? Ang sunod-sunod na tanong na ito ay tuluyang nagpatulala kay Sun Qiaoyun. Nakatayo lang siya roon. Namumutla ang mukha at nanginginig ang mga labi na walang maipakitang sagot kahit isang salita. Hindi naman talaga niya inalagaan ang bata. Kaya paano niya malalaman ang mga ganitong detalye? Dahil hindi siya makasagot. Napangisi ako at ibinaling ang tingin ko kay Zhao Dechang. O baka naman gusto mong si Kapitan Zhao na lang ang sumagot para sa kanya. Tutal, ang totoong ama naman ng batang ito ay walang iba. Ikaw nga talaga yan, Zhao Dechang. Hindi ba, Kapitan Zhao? Ang mga salitang ito ay parang kulog na yumanig sa buong paligid. Agad na tumahimik ang lahat, na kahit ang tunog ng paghinga ay maririnig mo. Susugod sana si Zhao Dechang para agawin ang testimonya sa kamay ni Go Shui. Pero bago pa man siya makahakbang, malakas na itiningkal ni Tatay Go ang kanyang baston sa lupa. Sa lakas ng tunog, tila nayanig ang buong entablado. Tumayo ang matanda, at ang kanyang mga mata ay matatalim na parang kutsilyo. Habang nakatitig kay Zhao Dechang, Zhao Dechang, huwag kang gumalaw. Si Gu Shui ay pinuno ng milisya. Sa tingin mo ba ay magsisinungaling ang testimonya niya? Kagabi, nagpadala ako ng 2 tauhan para bantayan siya. At ang lahat ng pinag-usapan niyo sa loob ng kwarto, maging ang mga nasa labas ay narinig din ang nangyari. Ano pa ang idideni mo? Magsalita ka. Agad na napatigil si Zhao Dechang, at tuluyang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, biglang lumuhod si Sun Qiaoyun sa lupa, at nagsimulang magmakaawa habang yumuyuko. Habang umiiyak ng napakalakas, aamin na po ako. Aaminin ko na ang lahat. Ang batang ito ay anak namin ni Zhao Dechang. Pinilit niya lang ako, sabi niya, kapag hindi ako sumunod sa kanya, papatayin niya raw kami ng anak ko. Noong nakaraang araw nga, pinapatapon niya sa akin ang bata para ipakain sa aso. Hindi ko kaya, pero natatakot akong suwayin siya. Sabi pa niya, kapag napakulong ko si Yuan Si ngayon, bibigyan niya ako ng 50 yuan para makalayo kami ng anak ko at magsimula ng bagong buhay. Habang umiiyak, may kinuha siyang lukot-lukot na diary mula sa kanyang dibdib, at itinaas ito. Nandito lahat ng mga isinulat niya sa akin. Pati na rin ang mga kinurakot niyang pondo ng baryo. At ang mga talaan ng ari-arian ng komunidad na kinamkam niya. Lahat nandito. Dito na tuluyang nabunyag ang lahat. Nang makita ni Zhao Dechang ang diary, nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo na lang sa entablado. Alam niyang tapos na siya. Nagkagulo ang mga tao sa ibaba. Puno ng galit at sigawan ang buong paligid. Matagal nang tiis na tiis ang mga taga-baryo sa pang-aabuso at pagnanakaw ni Zhao Dechang. Ngayong lumabas na ang katotohanan. Oras na para singilin siya sa lahat ng atraso niya. Mga bulok na itlog, gulay at mga bato. Ang walang tigil na ipinagbabato sa entablado. Lahat ng ito ay tumama kay Zhao Dechang. Hayop ka. Pati asawa ng pamangkin mo hindi mo pinatawad. Patalsikin siya bilang kapitan. Ipakulong iyan sa presinto. Ibalik mo ang lahat ng perang ninakaw mo sa amin. Sakto namang, dumating ang 2 jeep ng munisipyo sa baryo at huminto mismo sa tapat ng opisina. Kahapon pa lang, pinapunta ko na si Go Shui sa munisipyo para magsumbong. Ang tungkol sa relasyon ni Zhao Dechang at Sun Qiaoyun, pati na rin ang pagnanakaw niya sa pondo ng komunidad, ay isiniwalat ko na sa kanila. Matagal nang nakatanggap ng balita ang kalihim ng munisipyo, kaya sinadya niyang magdala ng mga tao ngayon. At nahuli nga nila ito sa akto. Umakyat sa entablado ang opisyal ng munisipyo. Hindi man lang tinapunan ng tingin si Zhao Dechang na nakahandusay sa sahig. At agad na nagsalita sa megaphone para mag-anunsyo. Ayon sa naging desisyon ng komite, simula sa araw na ito, suspendido na si Zhao Dechang bilang kapitan ng Zhao Family Village. Ang mga issue tungkol sa kanyang moralidad at ang mga kasong korupsyon ay formal ng imbestigahan. Ang mga sangkot na personalidad ay agad na dadalhin sa munisipyo. Para sa interogasyon, lumapit ang 2 pulis at agad na pinusasan si Zhao Dechang. Parang nawalan ng buhay ang mukha ni Zhao Dechang habang kinakalagkad siya pababa ng entablado. Nang dumaan siya sa tapat ko, bigla siyang tumingala at baka sa kanyang mga mata ang matinding galit at paghihiganti. Lin Yuanzi, hindi kita mapapatawad. Malamig ko lang siyang tiningnan habang karga ko si An. Zhao Dechang, isipin mo muna kung paano makakayanan ang mga taon mo sa kulungan. Ang mga utang mo sa akin sa nakaraang buhay ko. Sa buhay na ito, sisingilin ko ng may kasamang interes. Tuluyan nang nailayo si Zhao Dechang at dinala rin si Sun Qiaoyun para kunan ng pahayag. Bagsak ang balikat ng mga miyembro ng pamilya Zhao. At sa gitna ng panunumpa ng buong baryo, ay umuwi silang bahag ang buntot. Ang pagtitipong ito ay nagtapos sa tuluyang pagbagsak ni Zhao Dechang. At ako, si Lin Yuanzi, ay naging isang taong iginagalang na ng lahat sa Zhao Family Village. Habang naglalakad ako pa uwi karga si An, napakasarap sa pakiramdam ng sikat ng araw sa aking balat. Kinuha ni Wang Gilan si An mula sa akin
at hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Napakagaling mo talaga. Ngayon, hindi na tayo magagawang apihin ang pamilya Zhao. Maging si Lin Dehao ay naitaas na rin ang kanyang noo. Habang naglalakad, walang tigil ang pagbati sa kanya ng mga kapitbahay. At tinatawag siyang Wan Shonshu. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong klaseng respeto sa buong buhay niya. Pero alam ko sa sarili ko, na simula pa lang ito. Matagal nang nakaugat ang pamilya Zhao sa baryong ito. Kaya hindi sila basta-basta susuko ng ganoon na lang. Ang totoong laban ay magsisimula pa lamang. At si An-an na karga ko. Ang kanyang pagdating ay hindi lang nagbunyag sa maruruming sikreto ng pamilya Zhao, kundi naging kahinaan ko na rin, na kailangan kong protektahan hanggang sa huli. Ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Zhao Dechang ay mabilis na kumalat na parang apoy. Sa loob lang ng isang araw, kumalat agad ang balita sa mahigit 10 kalapit na baryo. Biglang naging tampulan ng tukso at katatawanan ang pamilya Zhao sa buong bayan. Kahit saan sila magpunta, pinagbubulungan at tinuturo sila ng mga tao. Si Zhao Wankai, bilang pinuno ng pamilya Zhao, ay hiyang-hiya at galit na galit. Nang gabi ring iyon, inatake siya ng stroke at tuluyang naparalisa. Hindi na niya maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan. Nakahiga lang siya sa kama at puro ungol lang ang kaya niyang gawin. Hindi na nga siya makapagsalita. Dahil nawalan ng haligi ang pamilya Zhao, bigla silang nagkagulo. Habang si Zhao Tiezu naman ay naghihintay pa ng hatol sa kulungan. Ang magkapatid na sina Zhao Tijun at Zhao Tinyu na lang ang natirang pwedeng magdesisyon para sa pamilya. Pero ang dalawang ito, ang isa ay puro lakas lang pero walang utak. At ang isa naman ay ubod ng sama at walang awa. Inasahan ko na ang mangyayaring ito. Kapag ang ulol na aso ay naipit sa sulok, mas lalo lang itong makangagat ng marahas. Kaya mula nang matapos ang pagpupulong na yon, pinatibay ko agad kay tatay ang bakod ng bakuran namin. Nagtanim pa kami ng karagdagang 2 hanay ng mga cactus sa ibabaw ng pader. Bago matulog gabi-gabi, sinisiguro naming nakakandado ng mahigpit ang gate at lahat ng pinto. Naghahalinhinan din ang 2 kong kapatid sa pagbabantay sa bakuran. At walang sinuman ang nagpakampante. Binalaan din ako ni Gushoui. Sinabi niyang gabi-gabi raw nag-inuman ang pamilya Zhao. At puro mura ang lumalabas sa bibig ng mga ito. Puro pagbabanta na papatayin ka ang sinasabi nila. Kaya mag-ingat ka talaga. Huwag ka munang lalabas ng bahay kapag gabi. At pagsasabihan ko rin ang mga tanod, na madalasang magpatrolya malapit sa inyo. Pero hindi ko akalain. Ganito kawalang hudyo ang pamilya Zhao. Nagagamit pa sila ng mga maruruming taktika. Nangyari ang insidente sa kalagitnaan ng gabi. Bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Tulog na ang buong baryo. At kahit ang mga aso ay tahimik na. Habang mahimbing akong natutulog, bigla akong may narinig na kaluskos sa labas ng pader. Parang may gumagapang at pilit na umaakyat. Kasunod nito ang isang pigil na daing ng sakit. Agad akong nagising at naalerto. Kinuha ko ang bakal na pamalo na nakahanda sa tabi ng higaan ko. At dahan-dahang naglakad papalapit sa bintana. Bahagya kong hinawi ang kurtina para sumilip sa labas. Doon ko nakita ang 2 anino na nakasabit sa pader. Nahalatang natusok ng mga cactus kaya napapadaing sa sakit. Samantala, may isa pang anino na nakapasok na sa loob ng bakuran. At dahan-dahang lumalapit sa pinto ng bahay. Sila nga sina Zhao Tianyu at Zhao Tijun. Napangisi na lang ako sa isip ko. Sabi ko na nga ba susugod sila. Hindi ako gumawa ng anumang ingay. At sinenyasan ko si tatay. Gising na rin si Lin Dehao. Mahigpit na hawak ang kanyang asarol. At pigil hiningang naghihintay. Hinihintay lang namin na lumapit ang anino. Ang aninong iyon ay walang iba kundi si Zhao Tinyu. May hawak siyang patalim. At dahan-dahang lumapit sa may pinto. Nang akmang susubukan niyang sirain ang kandado, bigla kong binuksan ang pinto. At buong lakas na inihampas ang bakal sa braso niya. Isang malutong na tunog ng nabaling buto ang narinig ko. Nabali na ang braso niya. Napasigaw si Zhao Tinyu na parang kinakatay na baboy. Nalaglag ang patalim sa sahig. At napaluhod siya sa sobrang sakit. Gumulong-gulong siya sa lupa habang umaaray. Nang marinig ni Zhao Tijun ang ingay, halos lumabas ang kaluluwa niya sa takot. Sinubukan niyang tumalon pababa para tumakas. Pero sumabit ang damit niya sa mga cactus. Kaya naman, una-ulo siyang bumagsak mula sa 2 metrong taas ng pader. Sumubsob ang mukha niya sa lupa. At duguan ang mukha niya pagtayo. Sakto namang, narinig ang mabilis na yabag ng mga paa sa labas ng gate. Dumating si Gushoui kasama ang ilang tanod, na may hawak na mga pamalo habang sumusugod. Naabutan nila si Zhao Tijun na nakahandusay sa lupa. Kaya agad nila itong dinaganan at pinadapa. Sumigaw si Gushoui. At nang itutok niya ang flashlight sa loob ng bakuran, nakita niya si Zhao Tijun na namimilipit sa sakit. Pati na rin ang patalim na nakakalat sa lupa. Agad na sumeryoso ang mukha niya. Binuksan ni tatay ang gate. Habang karga naman ni Wanggilan si An-an na nagising sa ingay. Putlang-putla rin sa takot ang 2 kong kapatid. Tiningnan nila ang magkapatid na Zhao na nakahandusay. Habang nanginginig sa galit ang buong katawan ko. Mga hayop kayo. Wala na talaga kayong konsensya. Galit na sigaw ni Wanggilan habang yakap-yakap ng mahigpit si An-an.
Ano bang kasalanan ng pamilya namin sa inyo? Sinira niyo na nga ang pamilya namin sa nakaraang buhay. Pati ba naman ngayon gusto niyo pa kaming ubusin? Nagising na rin ang mga kapitbahay sa ingay. Kanya-kanya silang takbo, bitbit ang kanilang mga gasera. At nang makita ang sitwasyon, naintindihan na nila agad ang nangyayari. Nakita nila si Zhao Tianyu na nakahandusay sa lupa habang bali ang braso. At si Zhao Tijun naman na pinipigilan at nakadapa sa sahig. Kasama ang dalawang kumikinang napatalin. Dahil dito, nagwala sa galit ang mga taga-baryo. Talagang nababaliw na ang pamilya Zhao. Gusto talaga nilang pumatay. Kakahuli pa lang kay Zhao Dechang. Pero nagawa pa nilang sumugod dito para pumatay. Wala na ba silang kinatatakutang batas? Ipadala sila sa komunidad. Diretso sa presinto ng pulisya. Dapat sa mga taong yan, ikulong. Kahit nakadapa na sa lupa si Zhao Tijun. Matigas pa rin ang ulo nito at sumisigaw. Yuan Zai, ikaw nadaga ka sa kanal. Sinira mo ang pamilya Zhao. Kahit maging multo ako, hindi kita tatantanan. May mga bulok na gulay at kung ano-anong dumi rin doon. Ang tubig sa balon ay naging kasing labo ng putik. Kaya hindi na talaga ito maiinom. Ang balong ito ay ako mismo ang nanguna sa mga taga-baryo para hukayin bilang salbabida namin. Sa gitna ng matinding tagtuyot, ang inuming tubig ng buong baryo ay nakadepende lang sa balong ito. Ngayong kontaminado na ang tubig, agad na nagpanik ang mga tao. Nang makarating ako sa balon, marami ng tao ang nakapaligid doon. Lahat sila ay problemado at walang tigil sa pagmumura. Sino kayang walang hiyang gumawa nito? Gusto ba nilang mamatay tayo sa uhaw? Sa gitna ng tagtuyot, tubig ang buhay natin. Ang magtapon ng dumi sa balon ay parang pagpatay na rin sa buong baryo. Umupo ako sa tabi ng balon, tinignan ang mga dumi sa tubig, at inamoy ito. Doon ay nalaman ko na agad ang totoo. Tumayo ako, hinarap ang mga nagkakagulong tao at malakas na nagsalita. Huminahon kayo, huwag kayong magpanik. Tinapunan lang ng dumi ang balon. Hindi ito nilagyan ng lason. Kailangan lang nating linisin at limasin ang tubig. Tapos ay lagyan ng apog para ma-disinfect. At pagkalipas ng 2 araw, pwede na ulit itong inumin. Pagkatapos kong magsalita, huminto muna ako sandali. Lumamig ang aking tingin. At tiningnan ang mga tao. Partikular na ang ilang kamag-anak ng pamilya Zhao na pilit nagtatago. Kung sino man ang gumawa nito, alam ko kung sino. Sino pa ba sa baryo natin ang galit sa balong ito? At gustong-gustong mawalan tayo ng tubig. Walang iba kundi ang pamilya Zhao. Nang marinig ito, muling nagwala sa galit ang mga taga-baryo. Galit na nga sila sa magkapatid na Zhao. Dahil sa tangkang pagpatay kagabi. At punong-puno na sila sa pamilyang ito. At ngayon, naglakas loob pa silang dumihan ang pampublikong balon. Ito ay pagtawid sa huling linya ng pasensya ng buong baryo. Mga hayop talaga ang pamilya Zhao. Wala na silang konsensya. Tara, sugurin natin sila. Pagbayarin natin sila. Ihagis din sila sa balon. Dahil sa matinding galit, 12 ng taga-baryo ang may hawak na mga pamalo at pala. Ang sabay-sabay na sumugod papunta sa bahay ng mga Zhao. Hindi ko na sila pinigilan. Sa ginawa nilang kawalang hiyaan, dapat lang silang magbayad. Nang makarating ako kasama si Go Shoui sa bahay ng mga Zhao, nawasak na ng mga taga-baryo ang pinto ng kanilang bakuran. Gulo-gulo at basag-basag na ang mga gamit sa loob. Ang mga babae ng pamilya Zhao ay nakasiksik sa sulok. Umiiyak at nanginginig sa takot. Pinigilan ko ang mga taga-baryo na balak pang sumugod sa loob. At malakas na nagsalita. Sandali lang, huminto muna kayo. Walang malulutas kung maninira lang tayo ng gamit. Ang pinakamahalaga ngayon ay malinis natin ang balon. Para may mainom na ulit ang lahat. At ang ginawang ito ng pamilya Zhao, kailangan sila ang managot dito. Sa huli, dahil sa pressure ng buong baryo, ang mga natitirang miyembro ng pamilya Zhao ay hindi lang kailangang magbayad para sa paglilinis at pagdisinfect ng balon. Kailangan din nilang ibalik ang lahat ng ari-arian ng baryo na kinurakot noon ni Zhao Dechang. Walang labis, walang kulang, kailangan nilang iluwa ang bawat sentimo nito. Dumating din ang mga opisyal mula sa komunidad para imbestigahan ang nangyaring kontaminasyon sa tubig. Muli nilang ginalugad at inimbestigahan ang pamilya Zhao. Ang natitirang ilang maayos na bahay ng mga Zhao ay kinumpiska at ipinang deposito na rin sa baryo. Habang nakahiga sa banig ng karamdaman si Zhao Wankai, hindi na siya nakahinga ng maluwag at tuluyan ng nalagutan ng hininga ng gabing iyon. Sa puntong ito, ang pamilya Zhao na ilang dekada ring naghari-harian sa baryo Zhao ay tuluyan ng gumuho at nagkawatak-watak. Hinding-hindi na sila makakabangon pa para manggulo. Nang makarating sa amin ang balitang ito, kasama ko noon ang tatay ko sa loob ng kuweba para tingnan ang lagay ng ilog sa ilalim ng lupa. Nang marinig ni Lin Dehao ang sinapit ng pamilya Zhao, napabuntong hininga na lang siya. Wala siyang sinabi pero tinapik niya ang balikat ko. Alam ko, na sa wakas ay nailabas na rin niya ang matagal ng kinikimkim na galit. Ang matinding galit at utang na dugo mula sa nakaraan kong buhay. Ay sa wakas, naipaghiganti ko na rin gamit ang sarili kong mga kamay. Rinig na rinig ang agos ng tubig sa ilalim ng lupa. Habang ang malinaw na ilog ay sumasalamin sa liwanag ng aming sulo. Ang mga kawan ng isda ay sama-samang lumalangoy. At makikita ang kanilang malulusog na katawan na mabilis na dumadaan sa tubig. Habang nakatitig ako sa ilog na ito, alam ko sa sarili ko,
na ang paghihiganti ay unang hakbang pa lamang. Gagamitin ko ang ilog na ito para tulungan ang pamilya ko. At sa gitna ng matinding tagtuyot at kahirapang ito, ay makakabangon kami at mabubuhay ng marangal. Ito na ang simula ng pagbabago sa aming tadhana. Ngayong naalis ko na ang pinakamalaking tinik sa aming lalamunan, ang pamilya Zhao. Sa wakas ay mapapanatag na ang loob ko para pagtuunan ng pansin ang ilog na ito sa ilalim ng lupa. Mula sa alaala ng nakaraan kong buhay, alam kong tatagal pa ng isang buong taon ang matinding tagtuyot na ito. At sa susunod na tag-init pa darating ang unang malakas na ulan. Kaya sa loob ng taong ito, ang tubig at pagkain ang magiging pinakamahalagang bagay. At ang ilog ko sa ilalim ng lupa ay magiging isang balon ng kayamanan na hindi kailanman maubusan. Dati, umaasa lang ako sa mga huling hito sa ilog para palihim na ibenta sa black market. Pero alam kong hindi sapat yon. Napakalawak ng espasyo sa loob ng kuweba. At perpekto ang temperatura at halumigmig dito. Bukod sa pag-aalaga ng isda, marami pa kaming pwedeng gawin dito. Kaya naman, isinama ko si tatay. At naglaan kami ng kalahating buwan para linisin at ayusin ang buong kuweba. Gumamit kami ng mga bato sa tabi ng ilog para gumawa ng ilang palaisdaan. At pinaghiwalay namin ang mga isda base sa laki nito. Ang malalaki ay ibebenta, habang ang maliliit naman ay alagaan muna sa hiwalay na kulungan. Sa ganitong paraan, hindi kami maubusan ng isda. At magpapatuloy ang ikot ng aming kabuhayan. Bukod sa mga hito, nakahuli rin ako ng mga karpa at iba pang uri ng isda sa ilog. At may nakuha pa nga kaming ilang soft-shelled turtle. Maingat namin silang inalagaan lahat. Sa syudad, napakamahal at napakahirap hanapin ng mga ganitong klase ng pagkain. Pagkatapos, naghanap ako ng mataas, tuyo at patag na parte sa loob ng kuweba para gawaing taniman ng kabute. Noong dekada 70, itinuturing pang pambihirang pagkain ang kabute. Kaya naman pinag-agawan ito ng mga malalaking restaurant at kantina sa syudad. At ang maganda sa kabute, hindi ito mapili sa lupa. Basta may sapat na tubig at tamang temperatura, tutubo ito. Kaya naman perpektong-perpekto itong itanim sa loob ng kuweba. Sinadya kong pumunta sa bayan para humingi ng tulong kay Laukian. Para kumuha ng mga ipa ng bulak, supot ng lagari, at mga binhi ng kabute. Dahil matagal na kaming nagtutulungan ni Laukian, itinuturing na niya akong suki at pampaswerte sa negosyo. Kaya kahit anong hingin ko, gagawa siya ng paraan para maibigay ito sa akin. Hindi lang yon, pumirma rin siya ng pangmatagalang kontrata sa akin. Bibilhin niya ang lahat ng isda at kabute na mapoproduce ko sa napakagandang presyo. Matapos naming maitanim ang mga binhi, hindi nagtagal ay nagsimula ng tumubo ang mga puting mycelium, at isa-isang sumulpot ang malulusog at matatabang kabute. Ang lalaki at ang lulusog ng mga ito, talagang nakakatakam tingnan. Sa unang ani pa lang namin ng kabute, umahat na agad ito sa mahigit 100 kilo. Nang dalhin namin ito sa bayan, mabilis itong pinag-agawan at naubos agad ni Lauqian. Isang iglap lang ay kumita agad kami ng mahigit 80 yuan. Hawak-hawak ni Lin Dehao ang makapal na bundle ng pera. Nanginginig pa ang mga kamay niya. Buong buhay siyang nagtrabaho sa bukid, kaya hindi niya akalain na sa simpleng mga kabute lang na tumutubo sa lupa, ay kikita siya ng ganito kalaking pera. Bukod sa negosyo ko sa loob ng kuweba, hindi rin ako nag-aksaya ng oras sa labas. Kinuha ko ang tubig mula sa underground river, at gamit ang mga nakabaong kawayan, patago ko itong pinadaloy papunta sa taniman sa likod bahay. Dahil tuloy-tuloy ang daloy ng tubig, kahit gaano pa katindi ang tagtuyot, nananatiling malago at sariwa ang mga pananim sa likod bahay. Tinulungan ko ang mga magulang ko na magtanim ng repolyo at labanos, pati na rin sili at kamatis. Gumawa rin kami ng simpleng greenhouse gamit ang plastic para magtanim ng mga out-of-season na gulay tulad ng pipino at sitaw. Sa panahong ito na halos wala ngang makain ang mga tao, ang makakain ng sariwang gulay sa gitna ng taglamig ay isang bagay na imposibleng mangyari. Bukod sa mga gulay na kinakain ng pamilya ko, ang mga natira ay patago kong dinadala sa bayan para ibenta kay Lauqian. Pati na rin sa mga kliyente sa lungsod na ipinakilala sa akin ni Shen Kinj.